Nagbakasyon ang asawa ko sa Palawan sa loob ng 1 linggo kasama ang kanyang kalaguyo. Iniwan ako sa bahay para alagaan ang biyenan kong lumpo ang 2 paa. Sa kalagitnaan ng gabi, bigla siyang bumangon, ibinigay sa akin ang 2 kilong ginto, at ibinunyak ang isang malaking sikreto na nagpatulala sa akin. Ang pangalan ko ay Clara Reyes, at 6 na taon na akong kasal. Dati, iniisip ko na kahit hindi kami maging mayaman, basta't nagmamahalan ang mag-asawa at nakakasundo ang biyenan at manugang, magiging masaya ang anumang tahanan. Ang biyenan ko, si Nanay Elena, ay isang babaeng mahigit 60 taong gulang na dati malusog, mabilis kumilos, at prangka magsalita, ngunit kailanman hindi ako tinratong masama. Siya mismo ang nag-ipon ng piso-piso mula sa kanyang pagtitinda para maipatayo ang 2 palapak na bahay na tinitirhan namin ngayon. Ang asawa ko, si Benji Sarmiento, ay dati namang mabait na lalaki. Alam niya ang kanyang responsibilidad. Pagkatapos ang trabaho, tinutulungan pa niya ang kanyang ina sa pag-ayos ang bumbilya o pagbubuhat ang sako ang bigas. Minsan, kapag nakikita niya akong pagod, magtatanong siya, anong gusto mong kainin? Bibilhan kita. Pero, noon pa iyon. Sa loob ng mahigit 1 taon, tuluyang nakbago si Benji. Gabi na siyang umuwi, mas naging formal manamit, at ang kanyang cellphone ay laging nakataop sa mesa. Sa tuwing magtatanong ako, lagi siyang masungit, na parabang isa akong estrangherong nanggugulo sa buhay niya. 2 buwan na ang nakalipas, biglang natumba si Nanay Elena sa hardin sa likod bahay habang kumukuhang kangkong para igisa. Akala ko noong una ay simpleng pakadulas lang, ngunit sinabi ng personal na doktor niya, si Dr. Santos, na dumating para suriin siya, na nakaroon ng pinsala sa kanyang maugat, nerve injury. Ang 2 binti niya ay pansamantalang hindi may galaw, kailangang manatili sa kama, at nangangailangan ng masusing pag-alaga. Mula nun, lahat ng gawaing bahay ay napunta sa aking manggabalikat. Pagpapaligo, pagpupunas ng katawan, pagpapalit ng damit, pagpapakain ng lugaw, pagmamasahen ng gabinti, paglalaban ng bedsheet, hanggang sa paglilinis ng arinola. Sa kalagitnaan ng gabi, marinig ko lang siyang umubo ng 1 beses. Agad akong nagigising at tumatakbo sa kanyang silid. Hindi ako nagrereklamo. Sa totoo lang, mahal ko si Nanay Elena. Mataray siya, pero hindi masama. Noong una akong naging manugang niya, siya ang nag-abot sa akin ng susi ng kusina at sinabing, ituring mo itong sarili mong bahay, Clara. Kung may hindi ka gusto, sabihin mo ng diretso. Ayoko sa mga taong mabait sa harap pero naninira sa likod. Ganun siyang biyenan. Kahit hindi matamis magsalita, iginagalang ko siya. Pero iba ang asawa ko. Mula nang mahiga sa kama ang kanyang ina, para bang naglaho si Benji sa bahay na ito. Maaga siyang umaalis sa umaga at hating gabi na kung umuwi. Isang araw, hiniling ko sa kanya na tulungan akong buhatin si nanay para mapalitan ang bedsheet. Nakatayo lang siya sa may pintuan, nakatakip ang ilong at nakakunot ang nu. Puwede bang pabilisan? Ang bahong gamot. Narinig ko iyon at parang nanikip ang dibdib ko. Ang nakahiga roon ay ang kanyang ina, ang babaeng nakpalaki sa kanya. Pero kung magsalita siya, para bang isang pabigat ang kanyang ina na wala ng kaunayan sa kanya. Isang gabi, naghahanda ako ng maligamgam na tubig para ipunas sa katawan ni nanay. Narinig ko ang tunog ng hinihilang maleta sa sala. Lumabas ako at nakita si Benji na nakasuot ng bagong puting polo at pantalon. Nakapomede ang buhok niya at amoy na amoy ang pabango na nakakahilo sa tapang. Ang itim na maleta sa tabi niya ay nakalok na. Nakulat ako at naktanong, Benji, saan ka pupunta ng ganitong oras na gabi? Hindi niya ako tiningnan. Nakayuko lang siyang tinitingnan ang kanyang pasaporte at sinagot ng walang pakialam, aalis ako papuntang Palawan ng 1 linggo. May aasikasuhin sa kliyente. Natigilan ako. Anong aasikasuhin? Bakit hindi ko alam? May sakit si Nanay, Benji. Aalis kang 1 linggo? Itinaas niya ang kanyang mukha. Malamig ang kanyang tingin. Nandiyan ka naman para alagaan siya. Alagaan mo siyang mabuti. Huwag mo akong tatawagan para sa kung ano-ano lang. Bago pa ako makapagsalita, bahagyang bumukas ang gilid ng kanyang maleta. Isang pulang bestida ng babae ang nahulog sa sahig. Isang masikip na bestida na bago pa at may tatak pa. Imposibleng gamit ito isang lalaking makikipagkita sa kliyente. Jumuko ako para kunin ito. Nangginginig ang kamay ko. Kanino ito? Inagaw ni Benji ang bestida mula sa kamay ko, isinilit pabalik sa maleta, at sinigawan ako, huwag mong pakialaman ang magamit ko. Sakto namang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Nagpapakita ng mensahe mula sa isang nagngangalang Fai. Love, nasa baba ka na ba? Hinihintay kita sa gate. Pag nalate ka,
Magtatampo ako. Para bang piniga ang puso ko. Tiningnan ko ang asawa ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang boses. Kasama mo siya. Tinitigan ako ni Benji ang ilang segundo at ngumisi. Alam mo na pala, hindi mo na kailangang magtanong. At least, sa kanya, nakakahinga ako ng maluwag. Hindi tulad mo na araw-araw amoy gamot at nag-alaga ng taong nakukunwaring lumpo. Ang masalitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ko. Sa loob ng silid, tahimik na nakahiga ang biyenan ko. Pero nakita ko ang marahan niyang panginginig sa ilalim ng manipis na kumot. Alam kong narinig niya iyon. Alam kong bawat salita mula sa kanyang anak ay humiwa ng malalim sa kanyang puso. Nanginginig ang boses kong nagtanong, itinuturing mo pa ba itong bahay? Itinuturing mo pa ba si nanay bilang ina mo? Hinila ni Benji ang kanyang maleta papunta sa pinto, sumagot ng malamig, huwag mo akong sermonan tungkol sa moralidad. Kung may mangyari sa ina ko habang wala ako, huwag kang umasang may lugar ka pa sa bahay na ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, binuksan niya ang pinto at lumabas. Mula sa labas ng gate, narinig ko ang hagigikan ng isang batang babae. Nakatayo akong tulala sa gitna ng sala. Ang makamay ko'y amoy pa rin ng langis na panghaplos kay nanay. Ang mamata ko'y nakatitik sa anino ng aking asawa na naglaho sa likod ng bakal na gate. Noong gabing iyon, kaming dalawa na lang miyenan kong lumpo ang natira sa bahay. Akala ko iyon na ang pinakanakakahiyang gabi sa buhay ko. Ngunit hindi ko inaasahan na sa kalagitnaan ng gabi, ang babaeng akala ko'y walang magawa ay babangon sa harap ko, makbubunyak ng isang lihim na, dudurok sa buong pagsasama namin. Ngunit para maintindihan kung bakit ang isang lalaking, dati kasing bait ni Benji ay makakapagsabi ng ganun kalupit na mga salita, marahil ay kailangan nating bumalik sa mga nakaraang taon. Nuwang una ko siyang makilala at nuwang bahay na ito ay puno pa ngang tawanan. Ipinanganak ako sa isang pamilya ngang mananahi. Hindi mayaman ang mga magulang ko. Buong taon silang nagtatrabaho sa lumang makina, tumatanggap nga patahing damit, uniforme, at barot saya para sa mga kapitbahay. Walang sobrang yaman ang pamilya ko, ngunit isang bagay ang laging itinuturo ng magulang ko. Pwede kang maging mahirap sa pra, huwag lang sa asal. Dahil doon, mula pagkabata, sanay na akong maging independente. Tanggapin kung ano lang ang mayroon, hindi gaanong humihingi, at hindi nangangarap ng masyadong mataas. Nang makilala ko si Benji, nagtatrabaho ako bilang admin staff sa isang kumpanya ng construction materials. Noong panahong iyon, isa lang siyang ordinaryong teknisyan na nakasakay sa lumang motorsiklo. Ang nga damit niya ay laging kupas dahil sa init at alikabok sa proyekto. Hindi siya ang tipo ang lalaking magaling mambola o magbigay ng mamahaling regalo, ngunit mayroon siyang isang bagay na nakpalambot sa puso ko, mahal na mahal niya ang kanyang ina. Minsan pagkatapos ng trabaho, umulan ng malakas. Nakita ko si Benji na nakatayo sa harap ng gate ng opisina. Hawak ng isang kamay niya ang isang supot ng gamot. Ang isa niyang kamay ay pinoprotektahan ang supot gamit ang kanyang kapo. Tinanong ko kung bakit hindi pa siya umuwi. Ngumiti siya ng malumanay. Masakit ang kasukasuan ni nanay? Dumaan ako para bumili ng gamot, tapos sinundo na rin kita. Isang simpleng pangungusap lang iyon. Pero para sa akin nun, ang isang lalaking naalalang bumili ng gamot para sa kanyang ina sa gitna ng malakas na ulan ay imposibleng maging masamang tao. Matapos ang ilang buwang pagkakakilala, dinala niya ako sa kanilang bahay para ipakilala kay Nanay Elena. Noong panahong iyon, malusok pa siya. Maliit ang kanyang pangangatawan ngunit mabilis kumilos. Halos puti na ang kanyang buhok, ngunit matalas at maliwanag ang kanyang mamata. Mayroon siyang maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Tuwing umaga, siya mismo ang nag-ayos ng mapaninda, at sa hapon, nakaupo siyang naglilista ng mautang ng mga customer. Noong una niya akong makilala, hindi siya ang tipo ang taong matamis magsalita. Tiningnan niya lang ako mula ulo hanggang paa at nagtanong, marunong ka bang magluto? Medyo nahiya ako at sumagot na marunong akong magluto ang ilang simpleng pagkain. Tumango siya, kung kaunti pa lang ang alam mo, mag-aral ka pa. Hindi kailangan ng bahay na ito ngang manugang na magaling lang magyabang. Kailangan lang ng tapat. Lagi kong naalala ang salitang iyon. Hindi niya ipinangako na mamahalin niya ako tulad ng isang tunay na anak, at hindi rin siya nagsabi ng magagandang salita para pasayahin ako. Ngunit sa kanyang pagiging prangka, nakaramdam ako ng kapanatagan. Nang maging manugang niya ako, ibinigay niya sa akin ang susingang kusina at sinabing, mula ngayon, dito ka natitira. Ituring mo itong sarili mong bahay. Kung may hindi ka gusto, sabihin mo ng diretso. Ayoko sa mataong mabait sa harap pero naninira sa likod. Para sa isang babaeng galing sa ordinaryong pamilya tulad ko,
Sapat na iyon para makaramdam ng init. Sa mga unang taon ng aming pagsasama, hindi magarbo ang buhay namin ni Benji, pero payapa. Pag-uwi niya galing trabaho, ibinibigay niya ang kanyang sahot para ako ang humawak. Mas magaling kang mag-manage ng pera? Ikaw na ang bahala sa bahay, sabi niya. Tuwing weekend, tinutulungan niya si nanay sa pag-ayos ng maestante sa tindahan, pagpapalit ng bumbilya, at paglilinis ng trasa. Si Nanay Elena ay madalas magreklamo tungkol sa kung ano-ano, pero sa tuwing magkakasakit ako, siya mismo ang nagluluto ng arroz caldo, inilalagay sa tabing kama, at sasabihin ng masungit, kumain ka para makalakas ka. Kung hihiga ka lang diyan, sino ang magtatrabaho? Alam ko na iyon ang paraan niya nga pagpapakita ng pagmamahal. Naramdaman kong napakaswerte ko. Ang pamilya ng asawa ko ay hindi mayaman, ngunit may disiplina. Ang biyenan ko ay hindi matamis magsalita, ngunit patas. Ang asawa ko ay hindi glamoroso, ngunit may pananagutan. Kung nagpatuloy lang ang buhay ng ganun, marahil ay hindi ko na kailangang tumayo sa sala. Pinapanood ang asawa kong hinihila ang maleta para sumama sa ibang babae, tulad noong gabing iyon. Lahat ay nagsimulang magbago halos 1 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, isang mag-asawang nasa katanghaliang gulang ang madalas dumating sa bahay. Ang lalaki ay naknangalang Hernan at ang babae ay si Rita. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang malayong kamag-anak sa panig ni nanay na matagal nang nawalan ng koneksyon. Nung una, maingat silang tinanggap ni Nanay Elena. Napansin ko na sa tuwing darating sila, hindi mukhang masaya si nanay, ngunit pinapanatili pa rin niya ang tamang pakikitungo sa pamamagitan ng pahahain ng inumin. Pero iba si Benji. Hindi ko alam kung ano ang sinabi nila sa kanya, pero pagkatapos lang ang ilang pakikita, naging sobrang malapit si Benji sa kanila. Inaya siya ni Mang Hernan na uminom, binilhan siya ni Aling Rita ng bagong polo, bagong relo, at tinawag siya sa napakatamis na boses. Anak ko, ang dami mo ng pinagdaanan. Narinig ko ang 2 salitang anak ko at nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Mula nun, dahan-dahang nagbago si Benji. Bihira na siyang magbigay ng pera sa akin sa dahilan na kailangan daw ng lalaki ng sariling pera para sa pakikisama. Nagsimula siyang magreklamo na luma na ang bahay ng kanyang ina at nakakahiya ang maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Minsan, pagkatapos niyang makipagkape kay Mang Hernan, binitiwan niya ang isang pangungusap na ikinagulat ko. Kailangang alamin ng tao ang pinakmulan niya. Hindi pwedeng habang buhay kang yumuyuko sa mga taong wala kang kaunayan sa dugo. Tinanong ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Agad niya akong sinigawan. Kung hindi mo naintindihan ang usapin ng pamilya ko, huwag kang makialam. Noong gabing iyon, nakita ko si Nanay Elena na nakaupo mag-isa sa terasa ng napakatagal. Hawak niya ang isang tasang taa na malamig na, at ang kanyang nga mata ay nakatitik sa madilim na bakuran. Lalapitan ko sana siya para magtanong, ngunit iwinagayway lang niya ang kanyang kamay. Walang anuman, anak. Pumasok ka na, matulog ka na. Pagkatapos, sa ibang pagkakataon, hindi ko sinasadyang marinig si nanay na kausap si Dr. Santos sa telepono. Mabigat at pagod ang boses niya. Natatakot ako na mabulag siya sa kanila. Kung sasabihin ko ngayon, lalo lang niya akong kamumuhian. Nakatayo ako sa likod ng pinto ng kusina, nakikinig, at nanlamig ang buong katawan ko. Noong panahong iyon, hindi ko naintindihan kung anong lihim ang itinatago ni nanay. Lalo na't hindi ko inaasahan na ang lihim na iyon ay tungkol sa tunay na pagkatao ni Benji. Mula rin nun, lumitaw si Faye. Noong una, ilang tawak lang sa hating gabi, ilang mensahe na mabilis binubura, pagkatapos ay nauwi sa madalas na pag-uwi ni Benji ng gabi na may amoy ngang pabango ngang ibang babae. Ang kanyang pitaka ay mas mabilis maubos at ang kanyang tingin sa akin ay lalong puno ng galit. Tinanong ko minsan si Nanay Elena kung dapat ko na bang linawin ang lahat. Tinitigan niya ako ng napakatagal at sinabing, hindi pa oras, anak. May mga katotohanan na kailangang hayaang lumabas ng kusa. Kung ilalabas agad, magbibigay lang ito ngang sama-sama para magkaila. Nung panahong iyon, akala ko ay nasasaktan lang siya dahil sa ginagawa ng kanyang anak, kaya sinusubukan niyang maging matiisin. Hindi ko alam na ang biyenan kong iyon ay tahimik na palang nakakakita ng mas maraming bagay kaysa sa inaakala ko. At mula sa araw na iyon, nagsimula siyang mahanda ng isang malaking dula-dulaan na nalaman ko lang ang katotohanan noong gabing iwanan ako ni Benji para magbakasyon kasama ang kanyang kalaguyo. Natumba ang biyenan ko isang umaga habang umaambon. Nung araw na iyon, masakit ang tiyan ko mula pa kagabi. Pakiramdam ko'y nanghihina ako at balak ko lang maglutong puting lugaw para painitin ang tiyan ko.
Nang makita iyon ni Nanay Elena, iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, "Hayaan mo na, magpahinga ka na lang. Ako na ang pupunta sa likod bahay para kumuha ng kong. Magluluto ako ng mainit na gulay para guminhawa ang tiyan mo." Hindi ko pa siya napigilan. Nakasuot na siyang manipis na kapote at may dalang basket papunta sa likod bahay. Wala pang 10 minuto, narinig ko ang malakas na kalabok mula sa hardin. Kinabahan ako. Nagmamadali akong tumakbo palabas at nakita si nanay na nakahiga sa tabingang nga tanim na gulay. Nakataob ang basket. Ilang talingang kangkong ang nakalat sa basang lupa. Maputla ang kanyang muka. Isang kamay niya ang nakakapit sa gilid ng taniman. Ang dalawa niyang binti ay tuwid at hindi gumagalaw. Sa sobrang taranta ko, pumiyok ang boses ko. "Nanay, nanay, naririnig niyo po ba ako? Saan po masakit?" Nasa bahay pa si Benji nun. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kwelyo ng kanyang polo bilang paghahanda sa pagpasok sa trabaho. Nang marinig niya ang tawag ko, tumakbo siya palabas, ngunit kakaiba ang kanyang reaksyon. Hindi siya agad lumapit para tulungan si nanay, sa halip, huminto siya sandali. Ang tingin niya kay nanay ay parang pinahalong takot at pagkalito. Nang sumigaw ako ulit, saka lang niya kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Dr. Santos. Mabilis na dumating si Dr. Santos. Matagal na siyang kakilala ni nanay. Ilang taon na niyang ginagamot ang sakit sa kasukasuan ni nanay, kaya't may tiwala ako sa kanya. Pagkatapos niyang suriin, kumunot ang noo niya ng matagal. Marahang pinindot ang ngatuhot at talampakan ni nanay. At pagkatapos ay hiniling sa amin na alalayan si nanay papunta sa silid. Nainip na nagtanong si Benji. "Ano pong nangyari kay nanay, Dok? Malala po ba?" Tiningnan siya ni Dr. Santos saglit at marahang sinabi, "May indikasyon ng pinsala sa ugat sa bandang baywang. Pansamantala, hindi niya may galaw ang dalawang binti. Kailangan niya ng total bed rest at mahigpit na pagbabantay." Narinig ko iyon at nanlambot ang buong katawan ko. "Kailangan po bang dalhin sa malaking ospital, Dok? O pa-x-ray na lang natin para sigurado?" Nanahimik si Dr. Santos ng ilang segundo at sumagot, "Huwag muna tayong magmadali. May history ng sakit sa gulugot si Nanay Elena. Kung ililipat siya sa maling paraan, baka mas mapanganib. Sa ngayon, alagaan na lang muna natin siya sa bahay. Regular akong darating para subaybayan." Noong panahong iyon, nag-alala lang ako kay nanay, kaya hindi ko masyadong napansin. Pero kung isipin ko ngayon, kakaiba ang tingin sa akin ni Dr. Santos noong araw na iyon. Bago umuwi, hinila niya ako sa trasa at marahang nagbilin, "Mula ngayon, alagaan mong mabuti si nanay, lalo na sa gabi. Huwag mong papasukin ang sinuman sa silid niya ng mag-isa." Tinanong ko, "Bakit po kayo nagbibilin ng ganyan?" Marahan lang niyang tinapik ang balikat ko. Ang taong may sakit na matagal nang nakahiga ay maaring maging sanhi ng maraming bagay. Mas mabuti nang mag-ingat. Si Benji, nang marinig na kailangang alagaan sa bahay ang kanyang ina, ay hindi nagpakita ang kalungkutan na inaasahan ko. Sa halip, bumuntong hininga siya na parabang nakahinga ng maluwag. Sabi niya, maganda rin daw kung sa bahay lang alagaan, mas makakatipid sa gastos sa ospital. Saka, nandiyan naman si Clara sa bahay para mag-alaga. Sabi niya. Tiningnan ko siya at biglang nanlamig ang puso ko. Ang nakahiga sa kama ay ang kanyang ina, ngunit ang unang naisip niya ay ang pagtitipid. Mula nun, halos baliktad na ang buhay ko. Kailangan kong ayusin ang kama ni nanay, ilagay ang upuan, palanggana, tuwalya, gamot, at langis na panghaplos sa abot kamay niya. Sa araw, nagluluto ako ng lugaw, sinusubuan siya kutsara-kutsara. Sa gabi, bawat ilang oras ay gumigising ako para ibaling ang kanyang katawan para hindi mangalay, minamasahe ang kanyang mabinti, at pinapalitan ang sapin. May manggagabing kapapikit ko pa lang, marinig ko lang siyang umubo, nagigising na ako na parang makina. Pero ang ipinagtataka ko, hindi mukhang taong tuluyang nawalan ng pakiramdam si Nanay Elena. Isang gabi habang minamasahe ko ang kanyang talampakan, bigla kong naramdaman na bahagyang gumalaw ang kanyang daliri sa paa, napakabagal, na parang isang maliit na kislot. Agad kong itinaas ang ulo ko at tiningnan si nanay, pero nakapikit siya, regular ang kanyang pahinga na parang mahimbing na natutulog. Nagtaka ako, pagod lang ba ako kaya nagkamali ako ng tingin? Sa ibang pagkakataon, habang pinapalitan ko ang kanyang damit, hindi ko sinasadyang makita ang isang lumang kipat na cellphone sa ilalim ng kanyang unan. Ang cellphone ay nakabalot sa isang panyo at maingat na itinago. Binuksan ko ito at salup, 2 numero lang ang nakasafe. Dr. Santos at Ati, Filamor. Nalilito pa ako nang biglang iminulat ni Nanay Elena ang kanyang mamata, marahang pinindot ang aking pulso.
Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ako ng napakatagal at marahang umiling, na parabang nagsasabing, huwag kang magtanong at huwag mong sasabihin kahit kanino. Lalo akong hindi mapakali. Kung ordinaryong pasyente lang si nanay, bakit kailangan niyang magtago ang cellphone? Bakit nakbilin si Dr. Santos na huwag kong papasukin ang sinuman sa kanyang silid? At bakit sa tuwing papasok si Benji, laging tahimik na nakahiga si nanay, na parabang sinasadyang huwag magpakita ng anumang reaksyon? Pagkatapos maparalisa ni nanay, sinimulan akong pilitin ni Benji na tumigil sa pagtatrabaho. Sabi niya, may sakit sa bahay, at hindi mapagkakatiwalaan ang upahang tagapag-alaga. Bilang manugang, ako raw ang dapat mag-alaga. Sinabi ko na kahit hindi mataas ang sahod ko, ito ay isang matatak na pinagkukunan ng kita. Kung titigil ako, mahihirapan na akong mahanap ulit ng trabaho. Kumunot ang ni Benji. Makano ba ang kinikita mo? May sakit si nanay. Hahayaan mo ba? Ako na ang bahala sa pera. Pero salita lang siya tungkol sa pag-aalaga. Sa katotohanan, lalo siyang naging kuripot. Ang prang pambili ng pagkain na ibinibigay niya ay lalong lumiit. Bumili ako na adult diaper para kay nanay. Nagreklamo siya. Bumili ako na yan ni supplement. Sabi niya magastos. Minsan, uminji ako na yan dag na pera para bumili na yan anti-decubitus mattress. Nahagis siya ng ilang pirasong pera sa mesa at sinabing, gamitin mo iyan ng sapat lang. Nakahiga lang naman siya sa isang lugar. Bakit kailangan ng maraming gamit? Narinig ko iyon at nanikip ang dibdib ko. Nakahiga si Nanay Elena sa kama. Nakapikit pa rin ang kanyang mata, ngunit basa ang gilid nito. Alam kong narinig niya ang lahat. Ang inong minsong nagbentang ginto at lupa para sa kanya. Na nagpuya para sa kanya. Ngayon, kahit para sa isang anti-decubitus mattress ay itinuturing na pag-aaksaya. Isang araw, nilaknat si nanay. Tinawagan ko si Benji, hiniling na umuwi ng maaga para dalhin si nanay para ipasuri ulit. Maikli ang sagot niya sa telepono, ano bang ginagawa mo diyan sa bahay at lahat na lang itatawag mo sa akin, hindi ako nurse. Pagkatapos ay ibinaba niya ang telepono. Nakatayo ako sa gitna ng silit na amoy langis, hawak ang telepono habang tuloy-tuloy ang agos ng luha ko. Mula sa mga araw na iyon, nagsimula kong maintindihan na ang pagbabago ni Benji ay hindi na lang dahil sa pagsasawa sa asawa o paglalaro. Para bang may nabubulok mula sa loop, maring nagbago na ang kanyang puso hanggang sa wala na siyang awa sa inang nagpalaki sa kanya. O may isang taong unti-unting humihila sa kanya palabas ng bahay na ito, palabas sa akin, at palabas sa mga natitirang konsensya na dati niyang taglay. Matapos mahiga ang biyenan ko, lalong naging madalas ang paglitaw ni Mang Hernan at Aling Rita. Noong una, ang dahilan nila ay bibisita, may dalang na prutas, at nagtatanong tungkol sa kalagayan ni nanay. Pero ang kakaiba, halos hindi sila pumapasok ng matagal sa silid ni Nanay Elena. Nakatayo lang sila sa pintuan, sumisilip, nagsasabi ng ilang salita tulad ng, pasensya na, Elena. Magpagaling ka, at pagkatapos ay mabilis na bumabalik sa sala kung saan naghihintay si Benji. Malinaw kong napansin, sa tuwing darating sila, agad na nag-iba ang itsura ni Benji. Sa harap namin ni Nanay, masungit siya at malamig. Pero sa harap ni Mang Hernan at Aling Rita, para siyang isang batang naghahanap ng pakilala. Paminsan-minsan, tinatapik ni Mang Hernan ang kanyang balikat, tinatawag siyang anak ko ng napakanatural. Binibilhan siya ni Aling Rita nga bagong polo, relo, o mamahaling pabango. Ngumingiti siya na parang huwat na pulot. Ang lalaki, kapag lumalabas, dapat makisik. Huwag laging mukhang gusgusin, baka maliitin ka nga tao. Ang masalitang iyon ay pumasok sa tainga ni Benji na parang matamis na lason. Nagsimula siyang mas madalas manalamin, magreklamo tungkol sa kanyang lumang motor, sa lumang bahay ni Nanay Elena, at sa maluto kong itinuturing niyang probinsyano. Isang araw, kahahain ko lang isang mangkok ng sinabawang dahon ng sili sa mesa. Sinulyapan niya ito at sinabing, laging ganito ang pagkain, kaya hindi umuunlad ang buhay. Nanahimik ako. Pero narinig ito ni Nanay Elena na nakahiga sa silid, at bahagyang kumapit ang kanyang kamay sa dulong kumot. Ang pinakanakakainis ay ang madalas na sinasadyang pagbitaw ni Aling Rita nga parinig sa harap ko. Minsan, habang pinapalitan ko ang bimposan ni nanay, tumayo ang babay sa pinto ang silid, tumingin sa paligid, at ngumisi. Ang laking bahay nito pero hawak ng taong walang kaugnayan sa dugo. Kakaiba rin, no? Ang tunay na anak ay tunay na anak pa rin. Kahit gaano katagal mag-alaga ang ibang tao, nakikitira pa rin. Huminto ang kamay ko. Ang masalitang iyon ay malinaw na hindi aksidente. Lumingon ako kay Benji. Naghihintay ng kanyang reaksyon, pero nakayuko lang siya at nakatitig sa kanyang cellphone na parang walang narinig.
Samantala, ipinikit ni Nanay Elena ang kanyang nga mata ng mahigpit, at ang kanyang pahinga ay naging mas mabigat kaysa karaniwan. Noon, hindi ko pa alam na ang masalitang iyon ang bumibiyak sa pinakamalalim na sugat sa puso ni Nanay. Isang hapon, nagsasampay ako ngang kumot sa likod bahay. Mahangin, hindi masyadong mainit ang araw, at tahimik ang bahay. Pero nang dumaan ako sa bintanang sala, narinig ko ang bulong ni Aling Rita kay Benji. Matanda na ang nanay mo, lumpo pa. Cepat o lambat, itong bahay na ito ay mapupunta sa iyo. Huwag mong hayaang makialam ang asawa mo o kahit sino. Ang babae, kapag nakahawak ng pera, hindi na bibitaw. Napatigil ako sa likod ng pader. Nanahimik si Benji saglit at pagkatapos ay nagsalita ng napakabagal, pero siya ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Agad na sumabat si Aling Rita, nag-alaga siya dahil wala siyang anak. Huwag kang makaroon ng utang na loob habang buhay dahil sa awa. Pinipigilan ka niya rito, hindi naman sigurado kung dahil sa pagmamahal. Baka kailangan lang niya ng tungkot para sa kanyang katandaan. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa aking tainga. Hindi ko alam kung anong katotohanan ang kanilang pinag-usapan, pero isang bagay ang naintindihan ko. Hinihila nila si Benji palayo kay Nanay Elena sa pamamagitan ng pagtatanim ng galit sa kanyang isipan. Galit sa babaeng nagpalaki sa kanya, na itinuring siyang sariling dugot laman. Mula nun, mas mabilis na nagbago si Benji. Mas bihira na siyang pumasok sa silid ni Nanay, kung pumasok man. Nakatayo lang siya sa pinto at magtatanong ng maikli, saan nilagay ni Nanay ang susingang aparador na kahoy? O hawak pa rin ba ni Nanay ang passbook? Minsan, hinila niya ang isang upuan, umupo sa tabing ng kama, at sinubukang magsalita ng malumanay. Nay, ngayong may sakit ka na, mas mabuti kung ako na ang hahawak sa mga papeles ng bahay para praktikal. Baka mawala pa kapag nakahiga ka lang, mahirap na. Tahimik na nakahiga si Nanay Elena, nakatitik sa kisame. Hindi siya sumagot. Nawalan ng pasensya si Benji at tumayo. Huwag ninyong isipin na wala akong alam. Anak ninyo ako. Bakit mas naktitiwala pa kayo sa ibang tao? Nang banggitin niya ang ibang tao, sumulyap siya sa akin. Natigilan ako. Samantala, dahan-dahang ipinikit ni Nanay Elena ang kanyang mamata, at isang manipis na luha ang dumaloy sa kanyang sentido. Sa panahong iyon din, lalong naging lantaran ang paglitaw ni Faye. Hindi na lang siya isang pangalan sa cellphone. Isang araw, naliligo si Benji at naiwan ang kanyang cellphone sa mesa. Umilaw ang screen, nagpapakita ang mensahe, "Love, kung may benta na yang bahay, magtayo-tayo ng sarili nating spa, ha? Ayoko nang maging empleyado habang buhay." Nanlamig ang kamay ko. Bago ko pa mabasa ang iba, lumabas si Benji mula sa banyo, sumugot at inagaw ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ako ng mabangis. "Sino ang nagsabi sa iyong hawakan mo ang gamit ko?" Sinabi kong hindi ko sinasadya. "Pero anong bahay ang ibebenta mo? Ang bahay ni Nanay?" Hindi sumagot si Benji. Sinampal niya ako ng napakalakas. Uminit ang pisngi ko, umugong ang tainga ko, sumigaw siya. "Huwag mong isipin na dahil nag-alaga ka sa nanay ko ng ilang araw, may karapatan ka nang makialam sa mga usapin ng bahay na ito." Nakatayo akong tulala, hindi makayak. Sa loob ng silid, iminulat ni Nanay Elena ang kanyang mga mata. Tiningnan niya ako, umagos ang luha sa kanyang mga pisngi, ngunit nanatiling tahimik. Ang kanyang pananahimik noon ay nagdulot sa akin ng awa at takot. Pakiramdam ko'y may pinipigilan siyang isang napakalaking bagay. Isang bagay na kung bibitawan ay hindi na magiging payapa ang bahay na ito. Noong gabing iyon, dumating si Dr. Santos para suriin si Nanay. Nakita niya ang pamumula sa aking pisngi at dumilim ang kanyang tingin. Nang lumabas si Benji para sagutin ang isang tawag, sinabi niya ng napakabagal, "Clara, mula ngayon, anumang ipainom ni Benji kay Nanay, itago mo ang lalagyan gamot, tubig, pagkain, anumang kakaiba, itago mo." Nagulat ako at natanong, "Ano po ang ibig ninyong sabihin, Doc?" Sumulyap si Dr. Santos sa loob ng silid ni Nanay. Pagkatapos ay sa pinto na parabang natatakot na may makarinig. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, "May mga taong mas hindi makapahintay kaysa sa inaakala natin." Ang masalitang iyon ay nagpangilabot sa akin. Nagsimula kong maintindihan. Ang pagkatumba ni Nanay, ang pagkalumpong ng kanyang mga binti, ang cellphone na itinago sa ilalim ng unan, at ang kanyang kakaibang pananahimik. Hindi ito simple. Marahil ay mas marami ng alam si Nanay Elena at Dr. Santos kaysa sa inaakala ko. Marahil ay naghihintay silang tamang oras para lumabas ang katotohanan ng kusa. Mula nun, nabuhay ako sa bahay na ito na parang naglalakat sa manipis na yelo. Sa isang banda,
may asawa akong lalong nagiging estranghero. Sa kabilang banda, may isang mag-asawang laging nagsasalita tungkol sa dugot laman, pero ang nga mata ay nakatuon lamang sa yaman. Sa gitna, mayroong si Nanay Elena, isang babaeng nakahiga na walang magawa, ngunit parabang nakmamasid sa lahat ng tahimik, at ako, isang manugang na akalay nag-aalaga lang may sakit, ay nadadamay na pala sa isang mas malalim na kaguluhan. Lalong kong napagtanto kung gaano kasuklam-suklam ang pusong tao kumpara sa anumang sakit. Isang linggo bago ang biyahe sa Palawan, umuwi si Benji nalasing. Nakaupo ako sa tabingang kama ni Nanay Elena, katatapos lang palitan ang bimpo sa kanyang noo. Nang marinig ko ang marahas na pagbukas ng gate, sinundan ng pagiwang-gewang na mahakbang sa sala. Ang pinahalong amoy ng alak, pabango ng babay, at sigarilyo ay napakatindi. Nang pumasok pa lang siya sa pinto, nanikip na ang lalamunan ko. Inihagis ni Benji ang susi sa mesa at humiga sa sofa. Magulo ang kuwelyo ang kanyang polo at may mansa ang pulang lipstick sa dulo ang manggas nito. Tumayo ako sa pintuan ng silid ni Nanay at tiningnan siya. Sa puso ko, wala nang selos na nag-aalap tulad ng dati. Marahil kapag ang isang babay ay sobrang nasasaktan, unti-anting natutuyo ang kanyang naluha. Napakabagal kong nagtanong, Benji, itinuturing mo pa ba akong asawa? Itinaas ni Benji ang kanyang ulo. Ang kanyang mamata ay pula dahil sa kalasingan. Tiningnan niya ako na parabang isa akong istorbo. Ngumisi siya. Ang asawa ay dapat marunong lumingon sa sarili. Ano ba ang meron ka bukod sa pag-aalaga sa nanay ko? Huwag mong isipin na dahil abala ka sa silid ng may sakit araw-araw, nagiging banal ka na. Kinuyom ko ang dulo ang aking damit. Sinikap na huwag manginig ang boses ko. Hindi ko kailangan ng papuri, Benji. Pero may sakit si nanay, magulo ang bahay. Kung may problema ka sa labas, mas mabuting ayusin mo muna ang tungkol kay nanay. Biglang sinunggaban ni Benji ang baso sa mesa at ibinato ito sa sahig. Ang malakas na tunog ng nabasak na salamin ay nagpatalon sa akin. Sa loob ng silid, tahimik na nakahiga si Nanay Elena, ngunit nakita kong bahagyang gumalaw ang kanyang manggapilik mata. Tinuro ako ni Benji. Ang kanyang boses ay garalgal ngunit matalas. May sakit siya, di ba? Ikaw ang mag-alaga. Hindi ko pwedeng ibaon ang buhay ko sa tabingang isang lumpo at isang babaeng laging nakasimangot na tulad mo. Ang masalitang iyon ay mas malamig pa sa hangin ng gabi. Hindi ko alam kung gaano kasakit para kay Nanay Elena na marinig ang sariling anak na nagsasabi ng ganun. Nakita ko lang na ang kanyang kamay sa ilalim ng kumutay nakakuyom. Ang ngaberdeng ugat ay lumitaw sa likod ng kanyang payat na kamay, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang pananahimik na iyon ay hindi na parang kawalan ng magawa. Para itong isang taong nilulunok ang kapaitan para makita kung saan tatama ang huling saksak ng kutsilyo. Kinabukasan, dumating ulit sina Mang Hernan at Aling Rita. Nagdala sila ng isang supot ng mamahaling prutas, ngunit tulad ng dati, inilagay lang nila ito sa mesa nang hindi talaga binibisita si Nanay Elena. Sinasadya pa ni Aling Rita na magsalita ng malakas. Kawawa ang matagal ng may sakit, kawawa rin ang nag-alaga. Pero hindi pwedeng hayaan ng lalaki na maipit ang buhay niya sa ganitong sitwasyon. Ako na nagbubuhos ang tubig ay napahinto. Umupo si Mang Hernan na nakakrus ang mabinti. Tinitingnan si Benji na may tingin ng isang eksperto. Kailangan mong isipin ang kinabukasan mo. Sa edad mo ngayon, panahon para kumita ng pera. Mag-enjoy sa buhay, magtayo ng sariling buhay. Huwag mong hayaang mawala ang buong buhay mo dahil lang sa utang na loob ng nakaraan. Tahimik na nakinig si Benji. Paminsan-minsan ay tumatango. Tiningnan ko silang tatlo at pakiramdam ko'y nanonood ako ang isang dramang dati ng pinraktis. Sumulyap sa akin si Aling Rita at sinabing parang walang sinasadya. May manggakasal na kapag pinanatili ay nagiging pabigat lang. Kung may bahay at pera na, kahit kailan pwedeng magsimula ulit ang lalaki. Inilapak ko ang baso ng tubig ng malakas sa mesa. Sino po ba kayo? Bakit po kayo masyadong nakikialam sa aming pamilya? Biglang tumahimik ang silid. Bahagyang nagulat si Aling Rita. Samantala, tiningnan ako ni Mang Hernan ng napakalamig. Tumayo si Benji at sumiga. Ingatan mo ang pananalita mo. Nakikipag-usap ang manakakatanda. Bakit ka sumasabat? Tumingin ako diretso sa kanya. Mali ba ang tanong ko? Mula nang lumitaw ang mag-asawang ito, nagbago ka ng husto. Minamaliit mo si nanay, minamaliit mo ako, at araw-araw, bahay at pera lang ang pinag-usapan mo. Sino ba talaga sila? Ngumisi si Mang Hernan. Asawa ka lang niya. Hindi sigurado kung makakasama mo siya hanggang sa huli. May mga bagay tungkol sa dugot laman na wala kang karapatang itanong. Ang dalawang salitang dugot laman ay bumaksak na parang mabigat na bato.
Natigilan ako ng ilang segundo. Nagmadaling hinila ni Aling Rita ang braso ni Mang Hernan, na parang nagpapaalala, huwag ka nang magsalita, pero huli na. Lumingon ako kay Benji, naghihintay ang kanyang paktanggi, pero umiwas lang siya ang tingin. Ang kanyang pananahimik ang sumagot sa lahat. Noong gabing iyon, nagsimulang mag-empake si Benji. Hindi na niya itinatago ang anuman. Damit pang beach, sunglasses, pabango, pasaporte, pera lahat ay inayos na parang para sa isang totoong bakasyon. Tumayo ako malapit sa pinto ang silid. Pause ang boses ko. Mataas ang lagnat ni nanay ngayon. Hindi mo ba pwedeng ipagpaliban ng ilang araw? Isinara ni Benji ang zipper ng kanyang maleta nang hindi tumitingin. Nakabook na ang tiket. Wala na akong oras para baguhin. Kasama mo si Faye. Diba? Huminto siya, lumingon, at tiningnan ako ng may tingin na napakalupit. Ano naman? Alam mo na, bakit ka pa nagtatanong? Naramdaman kong nadurog ang puso ko. Paano si nanay? Paano ako? Paano ang bahay na ito? Mapait na tumawa si Benji. Kinuha niya ang kanyang pitaka at nahagis ng ilang pirasong pera sa mesa. Kung kulang, humanap kang ang sarili mo. Magaling ka namang maging mabuting manugang, diba? Alagaan mo lang si nanay ng mabuti. Huwag mong hayaang ako na nagsasaya ay kailangang umuwi para lang ayusin ang problema. Tiningnan ko ang maprang nakakalat sa mesa, nakaramdam ng kahihiyan at sakit. 6 na taon bilang asawa. Sa huli tinrato ako ng asawa ko na parang katulong na nagbabantay ng bahay. Hindi na ako nagsalita. May mapagkakataong ang pananahimik ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil nakita mo ng malinaw na ang taong nasa harap mo ay hindi nakarapat-dapat pagtalunan. Nang hilahin ni Benji ang kanyang maleta papunta sa pinto, tumunog ulit ang kanyang cellphone. Malakas na narinig ang boses ni Faye mula sa speaker. Love, bilisan mo na. Magpapapicture muna ako para sa check-in ha? Kung nakasimangot ka sa biyahe, ayoko na, ha? Agad na lumambot ang boses ni Benji. Love, pababa na ako. Hintayin mo ako ang 2 minuto. Malakas na sumara ang pinto. Unti-unting lumayo ang tunog ng sasakyan sa labas ng gate. Matagal akong nakatayo sa gitna ng sala, pagkatapos ay yumuko para pulutin ang mga basak na salamin mula kagabi. Hindi ko alam kung bakit, nasugatan ang kamay ko, at dumugo. Bago ko pa ito malagyan ng benda, mula sa loob ng silid, narinig ko ang isang napakahinang tawag, Clara. Natigilan ako. Boses iyon ni Nanay Elena. Malinaw at gising, hindi na mahina at bumubulong tulad ng manakaraang araw. Nakmamadali akong pumasok sa silid. Nakadilat siya at nakatingin sa akin. Napakalinaw ang kanyang tingin, bumaba ang kanyang boses. Isara mo ang pinto, anak. Nakatayo akong tulala sa tabi ng kama. Nanay, malinaw na po kayong magsalita. Hindi siya agad sumagot. Inilagay niya ang kanyang makamay sa kama, dahan-dahang umupo, at ibinaba ang kanyang 2 paa sa sahig. Pagkatapos, sa harap ng aking nanlalaking mamata, tumayo siya ng tuwid. Umatras ako ang isang hakbang. Ang puso ko'y kumakabok ng napakabilis na parang lalabas sa dibdib ko. Naglakad si Nanay Elena papunta sa maliit na aparador sa tabi ng kama. Binuksan ang isang lihim na drawer sa ilalim, at kinuha ang isang lumang lata. Sa loob nito ay may mga barngang ginto na maingat na nakabalot sa pulang tela. Isang titulo ng lupa, ilang madokumento, at isang set ng mapapeles na naninilaw na. Inilagay niya ang lahat sa aking makamay. Kalmado ang kanyang boses, ngunit puno ang pigil na sakit. Itong 2 kilong ginto, ipinagkakatiwala ko sa iyo para ingatan mo, at ito ang titulo ng bahay, at ang adoption papers ni Benji. Narinig ko ang 2 salitang adoption papers at nawala ako sa sarili. Tiningnan niya ako, tumulo ang luha, ngunit malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi ko siya tunay na anak. Ang tunay niyang mga magulang ay sina Hernan at Rita. Itinapon nila siya mula pagkabata, ngayon ay bumalik para turuan siyang ibenta ang bahay, iwanan ang asawa, at iwanan ang taong nag-alaga sa kanyang mahigit 30 taon. Niyakap ko ang lata. Ang lamig ay gumapang mula sa dulo ng aking daliri hanggang sa aking gulugot. Sa labas, masayang nahahanda si Benji na sumakay ng eroplano kasama ang kanyang kalaguyo. Samantala, sa loob ng silid na ito, ang biyenan kong akala ko'y lumpo ay nakatayo sa harap ko, nagbubunyag ng isang lihim na sapat na para wasakin ang buong bahay na ito. Matagal akong nakatayong tulala. Hawak ang lumang lata habang ang isip ko'y parang hindi na sa akin. 2 kilong ginto, titulo ang lupa, adoption papers ni Benji lahat ay nasa harap ko, napakatoto. Pero ang mas nagpanginig sa akin ay hindi ang ginto, kundi ang anyong ang biyenan kong kakatayo lang sa sarili niyang napaa. Ang mapaang saluk ng 2 buwan ay araw-araw kong minasahe, pinunasan,
at inalagaan na parang tuluyan nang nawalan ng pakiramdam. Sininyasan ako ni Nanay Elena na isara ang kurtina ngang bintana. Naglakat siya papunta sa sala, sinuri ang trangka ngang gate, pagkatapos ay bumalik at pinatay ang ilang ilaw sa terasa. Lahat ng kanyang kilos ay mabagal ngunit tiyak, hindi tulad ng isang taong matagal nang nakahiga dahil sa sakit. Hindi pa ako nakakabawi sa pagkabigla, sinusunod ko lang ang kanyang mautos na parang robot. Nang ang bahay ay nabalot na sa tahimik at madilaw na liwanag, saka lang siya umupo sa kahoy na upuan sa tabingang kama, huminga ng malalim. Hindi talaga ako lumpo, anak, sabi niya ng marahan. Ang kanyang boses ay paus ngunit malinaw. Nang matumba ako sa hardin, kaunting pilay lang. Pero sinabi ni Dr. Santos, kung hahayaan mong magpatuloy ang lahat ng normal, hindi mo malalaman kung gaano karaming konsensya ang natitira kay Benji. Tiningnan ko siya, nanikip ang lalamunan ko. Kaya sa loob ng 2 buwan, kayo ni Dr. Santos ay sadyang nakunwari, tumango siya. Ang kanyang mata na malalim ay mukhang napakalalim, ngunit napakagising. Ayokong gawin ito. Walang inang gustong subukan ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagiga at pakikini, sa masasakit na salita nito. Pero nahuli ko siyang nahahalungkat sa aparador, nahahanap ng papeles ng bahay, nagtatanong tungkol sa passbook. Tapos, nag-uusap sila ngang babaeng nangangalang Faye tungkol sa planong ibenta ang bahay para magtayo ng spa. Dun ko napagtanto, kung nakakalakat pa ako ng normal, hindi niya ipapakita ang kanyang tunay na kulay. Biglang nanlamig ang likod ko. Sa buong panahon, akala ko si Nanay Elena ay walang magawa at ako lang ang sumusuporta sa bahay na ito. Lumalabas na ang pinakagising at maingat ay siya pala. Nakahiga siya roon, tahimik na nakikinig sa bawat salita ni Benji, sa bawat tawa ni Hernan at Rita, sa bawat provokasyon ni Faye. Ang sakit niya ay wala sa kanyang mabinti, kundi sa kanyang puso. Ibinuklat niya ang naninilaw na mga papeles sa harap ko. Sa loob nito ay may adoption certificate, lumang birth certificate, at ilang malilit na larawan na kupas na. Isang larawan ay nagpapakita kay Benji noong sanggol pa, nakabalot sa asul na kumot, karga ng isang lalaking sa tingin ko'y kanyang amang ampon. Marahang hinaplos ni Nanay Elena ang larawan, bumagal ang kanyang boses. Noon, mahirap kaming makaanak ng iyong tatay. Isang gabing umulan, natakpuan siyang mga tao na iniwan sa harap ng gate ng health center. Mataas ang laknat niya, umiyak hanggang sa mamaos. Sa katawan niya, isang pirasong papel lang ang nakasulat, hindi kayang alagaan. Nakinig ako ng may mabigat na puso. Ikinuwento niya na inampon nila ni tatay si Benji noong ilang buwan pa lang ito. Noona, balak nilang sabihin ang katotohanan kapag malaki na siya. Pero dahil sa awa at takot na magkaroon ng inferiority complex ang anak, itinago nila ito. Maagang namatay ang amang ampon ni Benji. Mag-isang pinalaki at pinag-aral ni Nanay Elena si Benji habang nagtitinda. May 1 taon na hindi pumasa si Benji. Ibinenta ni Nanay ang kanyang hikaw pangkasal para makapagulit siya. May 1 taon na gusto niyang mag-aral ng isang kasanayan. Ibinenta ni Nanay ang isang maliit na bahagi ng hardin sa likod para mabayaran ang kanyang pag-aral. Alam mo ba, anak? Pumiyok ang boses ni Nanay. Hindi ako nagsisi. Dahil sa puso ko, anak ko siya. Kahit hindi ko siya isinilang, ako ang nagpalaki sa kanya. Sapat na iyon para maging isang ina. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman ko lang na nangangati ang mga mata ko. Isang babaeng ginugol ang buong buhay para tubusin ang kapalaran ngang isang batang itinapon. Sa hulihi itinuring na hadlang ng mismong batang iyon. Sabi ni Nanay Elena, halos 2 taon na ang nakalipas nang dumating sina Hernan at Rita. Noong una, umiyak sila. Sinasabing noon ay sobrang hirap sila kaya napilitang iwanan ang anak. Ngayon sa kanilang katandaan, gusto lang nilang makita ulit ang kanilang dugot laman. Lumambot ang puso ni Nanay Elena. Pinayagan niyang makipagkita sila kay Benji, ngunit nagbilin na huwag munang sabihin ang lahat, baka ma-shock si Benji. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kabaitan ay magbubukas ang pinto sa kapahamakan. Dumating sila hindi dahil sa pagmamahal sa kanya, anak. Dumating sila dahil alam nilang may bahay ako, may ginto, at kaunting iPhone. Sinabi nila kay Benji na ako'y 1 taong nakitira lang para mag-alaga. Sinabi nilang itinago ko ang kanyang pagkatao para gawin siyang sandalan sa aking katandaan. Itinanimin nila iyon sa kanyang isipan unti-unti hanggang sa hindi na niya ako tiningnan bilang kanyang ina. Naalala ko ang mga salitang sinabi ni Aling Rita. Naalala ko ang tingin ni Mang Hernan habang tinitingnan ang paligid ng bahay. Naalala ko rin ang mensahe ni Faye tungkol sa pagbubukas ng spa. Lahat ay biglang nakaduktong-duktong sa isang malamig at nakakatakot na senaryo.
Si Benji ay hindi lang nangangaliwa. Siya ay hinihilang ang kasakiman at panunulso ng kanyang tunay na mga magulang. Unti-unti niyang tinatraidor ang babaeng nakpalaki sa kanya. Itinulak ni Nanay Elena ang lata papunta sa akin. Itong 2 kilong ginto. Inipon ko sa buong buhay ko. Mayroong binili ko noong nagtitinda pa ako sa sari-sari store. May pamanamula sa iyong tatay. Mayroon akong itinabi para kung sakaling makasakit. Ipinagkakatiwala ko sa iyo. Hindi dahil gusto kong pasanin mo ang aking problema, kundi dahil sa bahay na ito, ngayon, sa iyo na lang ako nagtitiwala. Nagmamadali akong umiling at itinulak pabalik ang lata. Hindi po pwede. Nay, manugang lang po ako. Kung hahawakan ko ang ganito karaming ginto, kapak nalaman ni Benji, lalo lang siyang mag-isip ng masama tungkol sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kanyang payat na kamay ay napakalakas. Mas mabuti kung malaman niya. Gusto kong makita kung magigising siya para sa kanyang ina o ipapakita niya ang tunay niyang ugali hanggang sa huli para sa ginto. Ang masalitang iyon ay nakpatahimik sa akin. Sa kanyang mamata, nakita ko ang sakit na umabot na sa kaibuturan, hindi na maingay, kundi tahimik na parang nagbabagang uling na lumalamig. Hindi niya gustong magiganti sa kanyang anak. Gusto niya lang malaman kung ang anak na inalagaan niyang mahigit 30 taon ay mayroon pang natitirang kaunting pasasalamat. Nagbilin siya sa akin, mula ngayon, bawat tawag mula kay Benji ay kailangang i-record, bawat mensahe ay kailangang itago, sinumang darating sa bahay ay hindi ko pwedeng harapin ng mag-isa, at ang pinakamahalaga, huwag mong ipaalam kahit kanino na nakakalakat na ako. Hindi pa tapos ang dula-dulaang ito, anak, sabi niya. Kakaalis pa lang niya, pero kapak nalaman niyang may ginto at bahay, babalik siya ng napakabilis. Sakto namang nagvibrate ang cellphone ko, isang video call mula kay Benji. Sa screen, nakatayo siya sa airport. Sa likod niya, malabong nakikita si Faye na nakakapit sa kanyang braso, nakangiti na parang isang nagwagi. Agad na humiga ulit si Nanay Elena, hinila ang kumot para takpan ang kanyang mapaa, at ipinikit ang mamata na parang hindi nagising. Mabilis kong pinunasan ang aking maluha, huminga ng malalim, at pinindot ang sagot. Mula sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi na lang ako isang asawang pinagtaksilan. Ako na ang nag-iisang kasama ni Nanay Elena sa pag-iingat ng katotohanan sa bahay na ito. Umilaw ang screen ng cellphone. Lumitaw ang mukha ni Benji sa ilalim ng malamig na puting ilaw ng airport. Nakasuot siya ng bagong polo. Mayos ang kanyang buhok. Walang bahid ng pagkakasala ang kanyang mukha para sa isang taong iniwan ang may sakit na ina. Sa likod niya, dumikit si Faye. Sinasadyang isingit ang mukha sa kamera. Napakatingkat ng kanyang ngiti. Ngiti ngang isang taong alam na nakuha ang gusto niya. Kamusta diyan sa bahay? Tanong ni Benji. Walang pakialam ang kanyang boses. Sumulyap ako sa kama. Tahimik na nakahiga si Nanay Elena. Nakapikit ang mga mata. Mabagal at regular ang pahinga tulad ng mga araw na nakukunwari pa siyang may sakit. Sinikap kong panatilihing normal ang boses ko. Ganun pa rin si Nanay. Medyo mas mahina kaysa kaninang hapon. Katatapos ko lang siyang punasan. Bumulong si Benji. Napakabagal. Hindi nagtanong kung may laknat si Nanay, kung nakakain, o kung masakit ang mga binti. Ang kanyang mga mata ay laging sumusulyap sa gilid, kay Faye na humahagikik. Biglang pumasok si Faye sa screen at kumawe sa akin. Hey, Ate Clara. Ako pala si Faye, yung kliyenteng kasama ni Kuya Benji. Pasensya na, ate, ha? Nakaabala pa kami sa iyo. Ang salitang kliyente ay binikas niya ng may mahabang tono, parang peke at ng asar. Nakita kong suot niya ang isang kremang blusa. Sa kanyang lik ay may maliit na kumikinang na kuwintas. Iyon ang kuwintas na nakita kong itinago ni Benji sa drawer. Sabi niya noon, regalo raw iyon sa isang customer. Lumalabas na ang customer na iyon ay nakatayo ngayon sa tabi niya. Tinatawanan ako. Diretso akong nagtanong, anong klaseng kliyente ang kasama sa isang kuwarto, nakadamit pang beach, at nagpapadala ng mensaheng nagtatampo na parang kasintahan. Agad na sumimangot ang mukha ni Benji. Inilayo niya ang cellphone kay Faye at sumigaw. Huwag kang mag-imbento. Nagtatrabaho ako. Huwag mo akong ipahiya sa harap ng ibang tao. Mapait akong tumawa. Sinong ibang tao? Siya o ako? Nanahimik siya sandali, at pagkatapos ay naging malamig ang kanyang boses. Huwag kang gumawa ang gulo. May sakit ang nanay ko. Alagaan mo siyang mabuti. Ang magawain ko, wala kang karapatang magtanong. Sa loob ng silid, bahagyang kinuyom ni Nanay Elena ang dulo ng kumot. Malinaw kong nakita iyon, kahit nakapikit siya. Alam kong bawat salita ni Benji ay pumapasok sa kanyang tainga.
Ngunit nanatili siyang tahimik, na para bang gustong marinig hanggang sa huli, kung hanggang saan kayang maging ganun kalamig ang anak na pinalaki niya. Biglang binago ni Benji ang tonong kanyang boses, medyo lumambot. Oo nga pala, nasaan ang susi nga aparador na kahoy sa kwarto ni nanay? Naalala ko, doon niya itinago ang lumang insurance policy. Baka lumala ang kalagayan ni nanay, may magagamit tayo para sa gastos sa ospital. Agad kong naintindihan kung ano ang kanyang tinutukoy. Sa harap ko, nakapikit pa rin si Nanay Elena, ngunit ang kanyang daliri ay marahang tumapik sa kamangang 2 beses. Iyon ang senyas na itinuro niya sa akin kanina, makunwaring walang alam. Marahan akong sumagot, hindi ko po alam, Benji. Itinago po ni nanay ng mahigpit, susubukan kong hanapin mamaya. Nang marinig iyon, agad na lumambot ang boses ni Benji. Oh, subukan mong hanaping mabuti. Kung makita mo ang mga papeles na may kinalaman sa lupa, passbook, o deed of sale, kunan mo ngang litrato at ipadala sa akin. Ganyan na si nanay, kailangan nating maghanda. Narinig ko ang 3 salitang ganyan na si nanay at nanlamig ang buong katawan ko. Nagsasalita siya na parabang ang kanyang ina ay hindi na isang taong buhay, kundi isang prosesong kailangang tapusin bago mahawakan ang mga ari-arian nito. Mahina akong nagtanong, maganda para kay nanay o maganda para sa inyo ni Fay? Dumilim ang muka ni Benji. Clara, huwag mo akong galitan abang mabepa ako. Pinapaalalahanan kita. Nandito ka sa bahay na ito dahil sa akin. Huwag mo akong piliting ulitin pa iyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ibinaba niya ang tawag. Naging itim ang screen, ngunit nanatili ang lamig sa puso ko. Inilapag ko ang cellphone at lumingon kay Nanay Elena. Iminulat niya ang kanyang mamata at dahan-dahang umupo. Walang luha. Tanging isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa pag-iyak. Nakita mo ba? Tanong niya. Hindi siya nagtanong kung ano ang sakit ng nanay niya. Nagtanong siya kung nasaan ang nga papeles. Hindi ako makasagot. Tumayo siya at lumakat papunta sa lumang orasan sa pader ngang silid. Dahan-dahan niyang inikot ang ibabaw ngang orasan. Sa likod nito, may isang maliit na aparato na maayos na nakakabit. Nagulat ako nang makita ito. Sabi ni Nanay Elena, si Ati, Filamor ang nagpakabit niyan. Sa silid na ito, lahat ng kailangang marinig at makita ay narito na. Pagkatapos ay binuksan niya ang aparador na kahoy at kinuha ang isang manipis na brown na sobre. Ito ang pain. Sa loob nito, mga photocopy lang ng mga papeles na binago na ang ilang linya. Akalain niyang nahahanda na ako para sa paglilipat ng karapatan. Ayon sa utos ni nanay, binuksan ko ang sobre, kinunan ng litrato ang isang bahagi na sinadyang ipakita ang salitang tagapagmana at paglilipat ng karapatan, at ipinadala ito kay Benji. Wala pang 5 minuto, walang tigil na nagvibrata ang cellphone ko. Tumawag ulit si Benji. Ang boses niya ay nakmamadali na hindi maitago. Buksan mo at tingnan mo lahat ng laman. Kaninong pangalan ang nakasulat diyan? May pangalan ko ba? Na kunwari akong kinakabahan. Natatakot akong mahuli ni nanay. Anong malalaman ng nanay mo? Nadulas si Benji. Pagkatapos, na parabang natauhan, hininaan niya ang kanyang boses. Ang ibig kong sabihin, may sakit si nanay. Kailangan mong kumatawan para sa kanya. Huwag kang maging inosente. Sumulyap ako kay Nanay Elena. Nakatayo siya malapit sa pinto. Maputla ang kanyang mukha, ngunit tumigas ang kanyang tingin. Pinatay ko ang speaker at bumulong, bukas ko nalang titignan ulit. Hirap huminga si nanay ngayon. Kailangan kong pumasok. Bumulong lang si Benji Ngo sa telepono at nagbilin. Tandaan mo, itago mong mabuti ang sobre na iyan. Huwag mong ipaalam kahit kanino. Noong gabing iyon, ayon sa utos ni nanay, nagpadala ako na mensahe kay Benji na mataas ang lagnat ni nanay. Nagdedeliryo, at hindi tumutugon. Sinadya ko ring idagdag, takot na takot ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa mga papeles sa aparador kung may mangyari. Kakapadala pa lang ng mensahe, agad na nag-reply si Benji. Hindi nagtanong kung uminom na ba ang gamot si nanay o kung kailangan bang tumawag ng doktor. Isang pangungusap lang ang ipinadala niya. Hintayin mong matulog siya. Hanapin mo na ang mga papeles ngayon. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Ipinakita ko ang screen ng cellphone kay Nanay Elena. Matagal niyang binasa ito. Nanginginig ang kanyang payat na kamay. Ngunit kakaibang kalmado ang kanyang boses. I save mo ang picture. Ayan. Iyan ang unang ebidensya na ibinigay niya sa atin. Sumunod ako, inisave ang screenshot ng mensahe sa isang hiwalay na folder. Noong gabing iyon, umihip ang hangin sa labas ng trasa. Malamig ang tunog nito. Sa loob ng maliit na silid,
Humiga ulit si Nanay Elena. Samantala, nakaupo ako sa tabi niya. Hawak ang cellphone na may pusong sinbigat ng bato. Napagtanto ko na mula ngayon, hindi na lang kami naghihintay na umuwi si Benji. Unti-unti namin siyang hinihila patungo sa liwanag para siya mismo ang magpakita kung gaano kahalaga ang ina at asawa sa kanyang puso. Kinabukasan, kalalagay ko pa lang ang isang mangkok ng lugaw sa mesa para kay Nanay Elena nang makatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Noong una, akala ko i-promo message lang, pero nang buksan ko, bawat salitang lumitaw ay nagpangilabot sa akin. Kung hindi mo kayang alagaan ang asawa mo, walang kwenta ang pagbabantay mo sa bahay na yan. Kung matalino ka, pirmahan mo na agad ang divorce papers. Nakatayo akong tahimik sa gitna ng kusina. Hawak pa rin ang kutsara. Nakita ni Nanay Elena ang itsura ko at agad na nagtanong, "Anong nangyari, anak?" Ibinigay ko sa kanya ang cellphone. Tiningnan niya ito saglit tapos ay ngumiti ng bahagya. Isang ngiti na mas maraming lungkot kaysa galit. Si Faye yan. Hindi may pagkakamali ang estilo niya ng pagsasalita. Hindi ako agad sumagot. Nagagalit at nanlalamig ang puso ko. Ang babaeng iyon ay nagbabakasyon kasama ang asawa ko, pero may oras pa siyang magpadala ng mensaheng nang aasar sa asawang nag-alaga sa may sakit na biyenan. Huminga ako ng malalim at nag-reply ng 3 salita. "Anong gusto mo?" Ilang segundo lang, tumunog ang cellphone. In-on ko ang voice recorder ayon sa bilin ni Nanay bago ko ito sinagot. Sa kabilang linya, matamis na parang asukal ang boses ni Faye, ngunit bawat salita ay may tinik. "Ate Clara, maging prangka na tayo para mas madali. Bakit mo pa pinipilit si Kuya Benji? Kung hindi ka na niya mahal, pakawalan mo na para maging elegante." Sumulyap ako kay Nanay Elena. Dahan-dahan siyang tumango, sinisenyasan akong ipagpatuloy ang usapan. Sinikap kong panatilihing kalmado ang boses ko. "Tumawa ka para turuan ako kung paano pakawalan ang asawa ko?" Mahinang tumawa si Faye. "Wala akong oras para turuan ka. Gusto ko lang ibalik mo si Kuya Benji sa nararapat niyang lugar. Ang nararapat na lugar ay sa hotel kasama mo, hindi ba?" Mabilis siyang sumagot ng may pagmamatas. "Ang nararapat na lugar ay bilang may-ari ngang bahay na ngayon ay hawak ngang matandang yan. Sobra na ang paghihirap ni Kuya Benji. Karapatan ng isang lalaki na mabuhay para sa sarili niya, hindi habang buhay na nakatali sa isang ampon na ina at isang asawang humahadlang." Narinig ko ang dalawang salitang ampon na ina at kumabog ang puso ko. Alam ni Faye. Hindi lang niya alam ang tungkol sa pangangaliwa ni Benji, hindi lang niya alam ang tungkol sa bahay, kundi alam din niya ang sikreto ngang pagkatao nito. Tiningnan ko si Nanay Elena. Nakaupo siyang hindi gumagalaw, namumutla, ngunit nakakapit ang kamay sa sandalan ng upuan. Nagtanong ulit ako, "Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa ampon na ina?" Tumawa si Faye. "Akala mo ba walang sinasabi sa akin si Kuya Benji?" Ikinuwento niya lahat, na hindi siya isinilang ng babaeng yan, pero pilit siyang pinipigilan sa lumang bahay na iyon. Pareho lang kayo, kumakapit sa status ng pagiging asawa para makibahagi sa yaman. Kinagat ko ng mariin ang labi ko para hindi sumagot. "Kaya, ano ang gusto mo kay Benji?" "Gusto kong mabuhay siya ayon sa halaga niya." Mabilis niyang sagot. "Ibenta ang bahay, kunin ang puhunan para magbukas ng spa na ako ang mamamahala. Nasa likod siya bilang may-ari. Babalik din ang tunay niyang magulang para tubusin ang nawalang pagmamahal. Samantalang ikaw, kung marunong kang mahiya, hiwalayan mo na siya. Tanggapin mo ang kaunting pera at umalis. Huwag mong hintayin wala kang makuha." Ang masalitang iyon ay naglantat ng lahat. Hindi ko na kailangang magtanong pa para maintindihan na hindi mahal ni Faye si Benji tulad ng sinasabi niya. Ang nakikita niya ay ang bahay, ang ginto, at ang pagkakataong maging may-ari ngang spa gamit ang pera ngang iba. Sinadya kong hinaan ang boses ko. "Hindi ka ba nakokonsensya?" Si Nanay Elena pa rin ang nag-alaga sa kanya mula pakabata. Nanahimik sandali sa kabilang linya. Pagkatapos ay sumagot si Faye ng walang pakialam. "Ang pag-alaga ay tapos na. Kung nakukunwaring may sakit at nakahiga na, dapat marunong ng mahiya. Huwag nang hadlangan ang daan ng gabata. Subukan mong maging tapat, ate. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, gugustuhin mo bang habang buhay na mag-alaga ng isang lumpo?" Tiningnan ko si Nanay Elena. Ibinabaling niya ang mukha, ngunit tumutulo na ang kanyang maluha. Hindi dahil kay Faye, kundi dahil alam niyang ikinuwento ni Benji ang pinakapribado at masakit na bahagi ng kanilang pamilya sa isang estranghero, at pagkatapos ay hinayaan ang babaeng iyon na gamitin ang sikretong iyon bilang kutsilyo para saksakin siya pabalik. Ayoko nang makinig pa, pero inilagay ni Nanay Elena ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko at marahang umiling. Naintindihan ko.
Kailangan niya ngang sapat na ebidensya. Nagtanong ako, ang dami mong sinasabi, hindi ka ba natatakot na i-record kita? Ngumisi si Faye, i-record mo. Ano naman? Wala akong pinipilit. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ang bahay na yan, cepat o lambat, mapupunta kay Kuya Benji. Wala kang parte diyan. Sumagot ako, sige. Tingnan natin kung si Benji ay pipiliin ka at ang tunay niyang mamagulang, o ang taong nagpalaki sa kanya. Agad na naging malamig ang boses ni Faye. Huwag mo akong hamunin. Nasa tabi ko siya ngayon. Sa tingin mo, sa pagitan eng babaeng araw-araw amoy langis at eng babaeng alam kung paano siya pasayahin, sino ang pipiliin niya? Pinatay ko ang telepono. Naging napakatahimik ng silit hanggang sa marinig ko ang paktibok ng orasan sa pader. Nakaupo roon si Nanay Elena, bahagyang nakayuko. Akala ko'y iiyak siya ng malakas, pero pinunasan lang niya ang kanyang maluha at sinabi ng paos, "Ay save mo ang recording anak." Sapat na ang bahaging ito para ipakita na alam ng babaeng iyon ang lahat ng kanilang plano. Wala pang isang oras, dumating sina Mang Hernan at Aling Rita. Sa pagkakataong ito, wala na silang dalang prutas. Pumasok si Aling Rita sa bahay na may ekspresyong nainip. Ang kanyang mga mata ay lumibot sa sala at pagkatapos ay tumutok sa aparador na kahoy sa silid ni Nanay. Agad na nagtanong si Mang Hernan, tumawag na ba si Benji? Kamusta si Nanay Elena? Hinarangan ko ang pintong ang silid ni Nanay at sumagot, ganun pa rin po si Nanay. Bakit po kayo naparito? Ngumisi si Aling Rita. Bibisita, siyempre. At pag-usapan na rin ang plano na ipasok siya sa home for the aged. Kawawa naman ang laging may sakit sa bahay. Naghihirap din ang nag-aalaga. Tiningnan ko siya. Nasa sariling bahay po ang nanay ko. Bakit kailangang dalhin sa home for the aged? Agad na nagbago ang tono ng boses ni Aling Rita. Ang bahay na ito ay mapupunta rin kay Benji. Huwag kang magsalita na parang ikaw ang may-ari. Hinila ako ni Mang Hernan sa isang sulok. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng banta. Bata ka pa. Huwag kang mangarap tungkol sa bahay na ito. Pirmahan mo ang divorce papers. Bibigyan ka namin ng konting pera para magsimula ulit. Kung matigas pa rin ang ulo mo, kapag wala kang nakuha, huwag mo kaming sisihin. Tumingin ako diretso sa kanya at marahang nagtanong, sino po ang nagsabing matigas ang ulo ko dahil sa bahay? O alam po ba ninyo na may iba pang bagay sa bahay na ito bukod sa bahay? Nanahimik sandali si Mang Hernan. Ang maikling sandaling iyon ay sapat na para makumbinsi akong alam niya ang tungkol sa ginto. Salok ng silit, nagpadala ng mensahe si Nanay Elena sa cellphone ko. Tanungin mo kung bakit nila itinapon ang anak nila nun. Hinawakan ko ang cellphone ko at nagtanong, nun po, itinapon ninyo si Benji. Ngayon, bumalik kayo. Dahil ba sa anak o dahil sa bahay na ito? Agad na nagbago ang muha ni Aling Rita. Sumugot siya at tinuro ang muha ko. Babaeng ito, ano ang alam mo? Huwag mong isipin na dahil nag-alaga ka ng matanda ng ilang araw, pwede ka nang maghari-harian sa bahay na ito. Binuksan ko ang pangunahing pinto at malinaw na sinabi, pakialis na lang po, kailangan pong magpahinga ng nanay ko. Nangit-nangit ang ngangipin ni Mang Hernan, namula ang kanyang nga mata. Hintayin mong umuwi si Benji. Malalaman mo kung sino talaga ang dapat lumabas sa bahay na ito. Umalis sila. Isinara ko ang pinto. Kumakabog pa rin ang puso ko. Pumasok ako sa silid at pinanut ulit ang recording ng kamera ayon sa utos ni Nanay. Sa bahaging pumunta ako sa kusina para kumuha ng tubig, tahimik na lumapit si Aling Rita sa mesa ngang gagamot sa tabi ng kama. Tumingin siya sa paligid at pagkatapos ay nagbuhos ng kaunting puting pulbos sa baso ng gamot ni Nanay Elena. Nanlamig ang buong katawan ko, tiningnan ni Nanay Elena ang screen, ang kanyang muha ay hindi na nagpapakita ng sakit, tanging isang malamig na ekspresyon na nakakatakot, napakabagal niyang sinabi. Kung ganito, hindi na ito tungkol sa pagsubok ng puso. Gusto na nila akong tuluyang mawala. Nakatayo ako sa harap ng monitor. Paulit-ulit na pinapanut ang eksena kung saan tahimik na nagbubuhos si Aling Rita ng puting pulbos sa baso ng gamot at nanlamig ang aking mga kamay at paa. Kung walang gikamera, kung gitalagang gilumpo, si Nanay Elena at walang gialang, kung ginozente kung gijinala ang gabazo na gamot, para inuming niya tulad na gadachi, hindi ko alam kung giano ang mangyayari. Ang pag-isip pa lang ay nagpapabara sa lalamunan ko sa pagitan ng takot at galit. Hindi gaanong nagsalita si Nanay Elena. Inutusan lang niya akong kumuha ng malinis na plastic bag, magsuot ang guwantes, at maingat na itago ang baso ang gamot sa isang plastic box. Bawat kilos na itinuro niya ay napakakalmado, na para bang matagal na siyang nahanda para sa araw na ito. Pero nang lumingon ako,
Nakita kong namumula ang gilit ng kanyang mga mata. Maaring tanggapin ng isang ina na maging malupit ang kanyang anak, ngunit ang hayaan ang iba na subukang saktan siya sa loob ng sarili niyang bahay. Ang sakit ay tiyak na tumatagos hanggang sa buto. Agad kong tinawagan si Dr. Santos. Wala pang kalahating oras, dumating na siya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya dumating na may kaswal na ekspresyon tulad ng dati. Pagpasok niya, agad niyang isinara ang pinto, hinila ang kurtina, at nagtanong, nasaan ang basong gamot? Ibinigay ko sa kanya ang plastic box. Kinuha ni Dr. Santos ang isang maliit na test kit mula sa kanyang bag at nagsagawa ng pagsusuri ng maingat. Nakatayo ako sa tabi niya, kumakabog ang puso. Samantala, nakaupo si Nanay Elena sa upuan, ang dalawang kamay sa ibabawang tuhod, matalim na nakatitih sa test kit. Pakaraan ng ilang sandali, nagbago ang itsura ni Dr. Santos. Itinaas niya ang kanyang ulo, bumigat ang kanyang boses. Mayroon itong mataas na dosis ng pampakalma. Kahit malusok na tao ay maaring mahilo kung iinumin ito, lalo na ang isang matandang itinuturing na lumpo. Kung regular na iinumin o sa mahinang kondisyon, maaring magdulot ito ng trauma o respiratory failure. Umatras ako ang isang hakbang. Kinapitan ko ang gilid ng mesa. Ipinikit ni Nanay Elena ang kanyang mata, huminga ng napakalalim. Hindi siya sumigaw o umiyak, sinabi lang niya ng napakabagal, kaya hindi lang pala bahay ang habol nila. Tiningnan siya ni Dr. Santos ng may awa at seryosong tingin. Nanay Elena, hindi na ito usapin ng pamilya. Mayroon na itong elemento ng attempted murder. Iminumungkahi kong i-report ninyo sa pulis. Agad akong sumagot, tama po, Nay. I-report na natin. Ganyan na ang lakas ng loob nila. Baka kung ano pa ang gawin nila sa susunod. Ngunit matagal na nanahimik si Nanay Elena. Tumingin siya sa mesa kung saan nakalagay ang larawan ng yumaong asawa. Ang larawan ng amang ampon ni Benji na araw-araw niyang nililinis. Sa huli, sinabi niya, huwag muna. Kailangan kong pawiin si Benji. Gusto kong makita niya ang lahat sa sarili niyang mamata at marinig, mula sa sarili niyang bibig kung kaninong panik ang pipiliin niya. Kung magre-report ako ngayon, magtuturuan lang sina Hernan at Rita, at si Benji ay pwede pang magtago sa likod ng dahilan na naloko lang siya. Naintindihan ko ang ibig sabihin ni Nanay, ngunit nag-alala pa rin ako. Paano kung maging desperado sila? Lumingon sa akin si Nanay. Ang tingin niya ay pagod ngunit matatag. Kaya nga mula ngayon, walang dapat mag-isa. Ako, ikaw, si Dr. Santos, at si Ate Filamor ay dapat kumilos ng sama-sama. Noong gabing iyon din, dumating si Ate Filamor. Siya ay isang lalaking mahigit 50 taong gulang, payat, nakasalamin, at mabagal magsalita. Ngunit bawat salita ay puno ng katiyakan. Nagdala siyang isang makapal na tumpok ng papeles, inilagay sa mesa. Nakipag-usap siya kay Dr. Santos tungkol sa resulta ng pagsusuri. Matapos makita ang recording ng kamera, tinanggal niya ang kanyang salamin at huminga ng malalim. Naghahanda na ako para sa isang senaryo ngeng pagtatalo sa mana. Ngunit kung mayroon ng indikasyon ng pagtatangkang lasonin, kailangang mas seryosohin ang pahawak dito. Umupo ng tuwid si Nanay Elena, malinaw ang kanyang boses. Gusto kong gumawa ng bagong huling habilin at special power of attorney. Kung may mangyaring hindi maganda sa akin, lahat ng bahay, ginto, at ipon ay dapat protektahan. Hindi ko hahayaang makakuhan kahit isang sentimo ang nga taong nagtangkang saktan ako. Nagmamadali akong nagsalita, Nay, hindi ko po kayang tanggapin yan. Manugang lang po ako. Inalagaan ko kayo dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa yaman. Hinawakan ni Nanay Elena ang kamay ko. Malamig ang kanyang kamay, ngunit napakalakas ngang kanyang hawak. Alam ko. At dahil kaya mong sabihin iyan, nagtitiwala ako sa iyo. Hindi ko ito ibinibigay dahil manugang ka. Ipinakakatiwala ko ito dahil noong nakahiga akong walang magawa. Itinuring mo pa rin akong tao. Ang masalitang iyon ay nagpaantik sa akin. 6 na taon bilang manugang. Marahil ito ang unang pagkakataong naramdaman kong pinahahalagahan ako hindi bilang isang bigong asawa o isang sunod-sunurang manugang, kundi bilang isang taong may puso. Gumawa si Ate Filamor ng isang ulat na naglalaman ng lahat ng pangyayari. Ang recording ng kamera ni Aling Rita na naglalagay ng pulbos, ang mamensahe ni Benji tungkol sa mapapeles, ang voice recording ni Fay na humihingi ng bahay, at ang mga banta mula kay Mang Hernan. Kasama na ang recording kung saan bumuntong hininga si Benji nang marinig na maaring mamatay na ang kanyang ina. Nagbilin siya na ay copy ko ang lahat ng ebidensya sa 3 lugar. Isang kopya sa safety deposit box, isang kopya sa kanya,
at isa pang kopya na i-upload sa isang private cloud storage. Ang ebidensya na nasa isang cellphone lang ay hindi sapat na ligtas, sabi niya. Pagkatapos nun, nagpasya si Nanay Elena na maglagay ng huling bitag. Inutusan niya akong magpadala ng mensahe kay Benji na lumalala ang kondisyon ni Nanay, mataas ang laknat, at nagdedeliryo. Sinabi raw ng doktor na kritikal na ang sitwasyon, baka kailangang dalhin agad sa ospital. Sinadya ko ring idagdag, hindi ko alam kung nasaan ang aparador ng mapapeles. Kung hindi na magising si Nanay, baka maging komplikado. Kakapadala pa lang ng mensahe, agad na tumawag si Benji. In-on ko ang voice recorder bago sumagot. Nagmamadali ang kanyang boses, pero hindi dahil sa pag-alala sa ina. May iba pa bang tao diyan sa bahay bukod sa iyo? Nariyan pa ba ang doktor? Huwag mong ipaalam sa abogado o sa mga kapitbahay ang tungkol sa mga papeles. Na kunwari akong nanginginig. Takot na takot ako, Benji. Walang tigil sa pagdedeliryo si Nanay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hininaan ni Benji ang kanyang boses. Makinig ka. Hanapin mo muna ang sobre sa aparador. Kung may titulo, ginto, o iba pang mahahalagang papeles, itago mong mabuti para sa akin. Kung magising si Nanay o hindi, mamaya na yan. Tiningnan ko si Nanay Elena. Nakaupo siya sa harap ko, nakikinig sa bawat salita ng kanyang anak. Maputla ang kanyang muka, ngunit hindi na nanginginig. Ang isang taong nakaranas ng sukdulang sakit ay tila nagiging kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Hindi nagtagal, nagpadala rin ng mensahe si Faye. Ate, huwag ka nang magpakabanal diyan. Kung mamatayan, mapupunta rin kay Kuya Benji ang bahay. Kung gusto mong making ligtas, ibigay mo na ang makapapeles. Bibigyan ka namin ng kaunting pera para makaalis ka. Sinunod ko ang utos ni Nanay, na kunwaring mahina at nagtanong, makano po ba ang hihingin ko? Agad siyang nahulog sa bitag. Ate, makano ba ang gusto mo? Pero ibigay mo ang titulo at ang hinto bago umuwi si Kuya Benji. Kinuha ko ang screenshot ng mensaheng iyon. Malamig ang kamay ko. Ito ang unang beses na direktang binanggit ni Faye ang ginto. Hindi na ito hula-hula. Sigurado siyang may ginto sa bahay at gusto niya ito. Bago mahating gabi, nagpadala si Benji ang maikling mensahe. Nagpalit na ako ng tiket. Bukas ng umaga, uuwi ako. Hindi nagtanong kung humihinga pa ba ang nanay niya. Hindi nagtanong kung natatakot ba ako. Hindi nagtanong kung ano ang sabing doktor. Isang pangungusap lang ang idinagdag niya. Ingatan mong buo ang lahat. Huwag mong hahayaang may humawak sa aparador na yan. Natapos basahin ni Nanay Elena ang mensahe. Pagkatapos ay dahan-dahang inilapak ang cellphone sa mesa. Tumingin siya sa madilim na bakuran sa labas ng bintana. Pause ang kanyang boses. Umuwi siya para iligtas ang pera. Hindi para iligtas ang nanay niya. Hindi ko alam kung paano siya aliwin dahil minsan. Ang katotohanan ay sobrang sakit at lahat ng salita ng Ali ay nagiging walang silbi. Noong gabing iyon, hindi kami natulog ni Nanay Elena. Nakaupo si Dr. Santos sa sala. Nagbabantay din si Ate, Filamor. Tahimik ang bahay, ngunit alam kong ang tunay na bagyo ay pauwi na kasama si Benji. Halos alas 5 ang umaga, mula sa labas ng gate, narinig ang biglaang pagpreno ang isang sasakyan. Ang tunok na iyon ay sumira sa katahimikan ng bahay, kaya't ako na nakaupo sa gilid ng kama ay nagulat. Agad na humiga si Nanay Elena, hinila ang kumot, tinakpan ang kanyang mapaa at ipinikit ang mamata na para bang walang malay. Mabilis na inayos ni Dr. Santos ang test kit sa mesa. Samantala, umatras si Ate Filamor sa isang tagong sulok sa likod ng partisyon kung saan malinaw niyang maobserbahan ang lahat. Kakarating ko lang sa sala nang itulak ni Benji ang pinto at pumasok. Hila-hila niya ang kanyang itim na maleta. Ang damit niya ay amoy pa rin ng pabango ng babae at ng malamig na hangin sa airport. Pula ang kanyang mamata dahil sa kakulangan sa tulog, ngunit ang nasa kanyang mukha ay hindi pag-alala, kundi pagkainip. Tiningnan niya ako saglit at agad na nagtanong, nasaan si Nanay? Itinuro ko ang silit. Nasa loop pa po si Nanay. Mula kagabi, hindi na po nagigising at walang tigil sa pagdedeliryo. Walang sinabi si Benji. Agad na nagmamadaling pumasok sa silid ni Nanay. Tumayo siya sa tabing ama. Yumuko at tumawag ng malakas. Nay, Nanay, naririnig mo ba ako? Ang boses niya ay parang nag-alala. Ngunit ang kanyang mamata ay mabilis na sumulyap sa aparador na kahoy sa dingding. Ang sulyap na iyon lang ay sapat na para manlamig ang puso ko. Tumayo ako sa pintuan at nagtanong, Benji, nag-alala ka ba kay Nanay o sa aparador na yan? Mabilis na lumingon si Benji, dumilim ang mukha. Anong sinasabi mo? Iniwan ko ang flight ko para umuwi. Tapos gagawa ka panganggulo. Nakita ko ang silver na pulsara sa kanyang pulso.
ang couple bracelet na ipinajabang ni Faye sa isang litrato. Mapait akong tumawa. Iniwan mo ang flight para kay nanay o dahil takot kang wala na sa lugar ang mapapeles at ginto? Lalapit sana si Benji. Nagbabanta ang kanyang boses. Clara, binabalaan kita. Huwag kang gumamit ng ganyang tono sa akin. Tumingin ako diretso sa kanya. Anong tono naman ang ginamit mo nung iniwan mo ako rito para alagaan si nanay habang kasama mo si Faye? Isang malakas na sampal ang biglang dumapo sa aking pisngi. Lahat sa harap ko ay biglang pumuti. Uminit ang pisngi ko at umugong ang tainga ko. Kumapit ako sa hambangang pinto para manatiling nakatayo. Sa ibabaw ng kama, kinuyom ni Nanay Elena ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot, ngunit sinikap pa ring manahimik. Alam kong ang sampal na iyon ay hindi lang masakit sa mukha ko, isa na namang kutsilyo iyon na tumusok sa puso ni nanay. Tinuro ako ni Benji, hinihingal. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang binabalak mo. May sakit ang nanay ko, mag-isa ka sa bahay, at pinapakialaman mo ang mapapeles sa aparador. Anong gusto mong kunin? Mahina akong nagtanong, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Ikaw ang nahalungkat sa aparador. Ikaw ang nagtanong tungkol sa titulo. Ikaw din ang nagutos sa aking hanapin ang mapapeles nung walang malay si nanay. Bahagyang nagbago ang mukha ni Benji, ngunit mabilis niyang iwinaksi ito. Kinuha niya ang susi sa mesa at dumiretso sa aparador na kahoy. Hindi ko siya pinigilan. Lahat ngayon ay ayon na sa plano. Pinuksan niya ang aparador at hinila ang brown na sobre. Nang makita niyang nasalup ang ma-photocopy ng papeles ng bahay na may ilang linya tungkol sa paglilipat ng karapatan, kumislap ang kanyang mamata. Lumingon siya. Ang kanyang boses ay hindi na kasing sungit kanina, ngunit mas malamig. Clara, maging prangka na ako. Pirmahan mo ang divorce papers. Bibigyan kita ng 200,000 pesos. Ituring mo na lang na bayad sa pag-alaga mo sa nanay ko. Tiningnan ko siya. Ang sakit sa puso ko ay nagpatawa sa akin. Bayat, 6 na taon bilang asawa mo, 2 buwan na pag-alaga kay nanay araw at gabi, sa huli babayaran mo lang pala. Kumunot ang noo ni Benji. Huwag kang umarte. Magkano ba ang gusto mo? Sabihin mo lang. Pero ang bahay na ito ay sa nanay ko, at sa huli magiging akin din, wala kang parte. Nagtanong ako, paano si nanay? Kung ibebenta mo ang bahay na ito, saan siya titira? Mabilis siyang sumagot, na parabang nakahanda na. Ipapasok ko siya sa home for the aged. May mga profesional na nurse doon. Mas magaling sa iyo. Hindi ko hahayaang mabulok ang buhay ko sa silid ng isang may sakit. Naging tahimik ang silid. Maging si Dr. Santos na nakatayo sa labas ay napayuko. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko. Ang lalaking minsang lumusong sa ulan para bilhan ng gamot ang ina, na minsang nagsabing pinakamamahal niya ang ina, ngayon ay kayang sabihing ipapadala ang ina sa home for the aged ng gaan-gaan na parang nag-uusap tungkol sa lumang gamit. Sakto namang may narinig ulit na sasakyan mula sa labas ng gate. Ilang minuto lang. Pumasok sina Faye, Mang Hernan, at Aling Rita. Masyado silang mabilis dumating, na parabang naghihintay lang sa malapit. Suot ni Faye ang pulang bestidang nahulog mula sa maleta nung gabing iyon. Nakapatong ang sunglasses sa kanyang ulo, at matingkat ang pula ang kanyang labi. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at ngumiti. Ate Clara, ang babaeng marunong sumuko ay matalino rin. Umupo si Aling Rita sa malaking upuan sa gitna ang sala na parang siya ang may-ari ang bahay. Ang kanyang boses ay parang sa may-ari. Benji, bilisan mo na. Kung hahayaan yan, baka maging problema pa. Nakahiga na lang naman ang nanay mo. Ano pa bang alam niyan? Lumingon ako sa kanya. Sinong nanay po ang tinutukoy ninyo? Ang babaeng nag-alaga sa anak ninyo ngang mahigit 30 taon? Agad na sumigaw si Mang Hernan, nag-alaga? Ano naman? Kung walang kaunayan sa dugo, habang buhay na ibang tao. Si Benji, ay tunay naming anak. Tiningnan ko si Benji. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Itinaas niya ang kanyang baba. Pause ang kanyang boses ngunit pilit na pinatatak. Tama. Anak nila ako. Itinago ako ni Nanay Elena sa buong buhay ko. May utang siyang isang disenteng buhay sa akin. Nanikip ang lalamunan ko. Anong disenteng buhay? Ang iwanan ang nag-alaga sa iyong may sakit para sumama sa Kalaguyo? Ang umuwi sa bahay na hindi nagtatanong kung buhay o patay na ang iyong ina, kundi nagtatanong kung nasaan ang ginto at titulo? Susugurin sana ako ni Benji at hinawakan ang pulso ko. Nainip na sumingit si Faye na nasa tabi niya. Kuya Benji, huwag ka ng maraming satsat diyan. Nasaan ang ginto? Kung walang ginto, saan kukunin ang puhunan para saspa natin? Kakalabas lang ng salitang iyon, parabang nanigas ang buong silit. Mabilis na lumingon si Benji at tiningnan siya, namutla rin si Aling Rita.
Nanlisik ang mamata na parabang gustong patahimikin si Faye. Pero uli na. Agad kong kinuha ang cellphone mula sa bulsa. In-on ang screen na nagpapakitang voice recording, at malinaw na nagtanong. Sabi mo, saan kukunin ang puhunan para sa spa natin? Ibig sabihin, alam mong may ginto sa bahay na ito, nabubulol si Faye. Narinig ko lang kay Kuya Benji. Susugurin sana ni Benji para agawin ang cellphone ko. Ngunit sakto namang bumukas ang pinto eng silid. Unang lumabas si Dr. Santos, sinundan ni Ate Bijamor, kasama nila si Kapitan, ang barangay captain, at si Aling Hani, ang aming malapit na kapitbahay. Sila ang nasaksing inimbitahan mula pa kaninang umaga at naghihintay sa kabilang bahay. Kalmadong sinabi ni Ate Filamor, pakituloy lang po. Narinig na namin ang mahahalagang bahagi. Namutla ang mukha ni Benji. Nagulat na tumayo si Mang Hernan at Aling Rita. Umatras si Faye ang isang hakbang. Nahulog ang kanyang sunglasses mula sa buhok niya. At sakto sa sandaling iyon, sa ibabaw ng kamasaluk ng silit, dahan-dahang iminulat ni Nanay Elena ang kanyang namata. Itinukot niya ang kanyang makamay. Umupo, inalis ang kumot, at ibinaba ang kanyang dalawang paa sa sahig at tumayo sa harap ng gulat ng lahat. Lumabas siya, tumingin diretso kay Benji. Paos ang kanyang boses, ngunit matigas na parang bato. Sabi mo, may utang akong isang disenteng buhay sa iyo. Ngayon, babayaran ko. Babayaran ko ang katotohanan, ang batas, at sa pamamagitan ang pagputol sa iyo mula sa lahat ang bagay na hindi sa iyo. Nakatayong tulala si Benji, nakabukas ang bibig ngunit walang lumalabas na tunog. Samantala, ako, isang kamay na nakahawak sa pisngi kong masakit pa, ang isa pang kamay ay mahigpit pa ring hawak ang cellphone. Alam ko, mula nang tumayo si Nanay Elena sa harap ng lahat, opisyal nang natapos ang dula-dulaan ng mataong sakim. Ang silit ay napakatahimik na malinaw kong narinig ang paggulong ng sunglasses ni Faye sa sahig bago ito huminto sa ilalim ng mesa. Walang makapagsalita. Nakatayo si Benji na parang rebulto sa harap ng pinto ng silit ni Nanay. Ang kanyang mukha ay maputla na parang papel, na parabang naubos ang lahat ng kanyang dugo. Samantala, si Aling Rita ay nakanganga. Ang kanyang mamata ay nakatutok sa mapaan ni Nanay Elena, na parabang hindi makapaniwala na ang babaeng kani-kanina lang ay sinabi niyang nakahiga na lang naman. Ano pa bang alam niyan ay nakatayo na ngayon sa harap niya. Lumakat si Nanay Elena sa gitna ng sala. Ang kanyang mahakbang ay hindi mabilis, ngunit napakatatak. Ang simpleng pambahay na suot niya ay medyo gusot dahil sa matagal na pakakahiga. Ang kanyang puting buhok ay nakapusot sa likod, at ang kanyang mukha ay mukhang mas payat pagkatapos ng 2 buwan na pagganap bilang may sakit. Ngunit ang tingin niya nun ay napakatalas at malamig. Malamig na hindi kayang tingnan ng diretso ni Benji. Nanay, nagawa ni Benji na magsalita ng paos. Nakakalakat na po kayo. Tinitigan siya ni Nanay Elena ng napakatagal at sumagot. Nakakalakat ako, nakakarinig ako, at nakikita ko ang lahat. Nakita kong iniwan ng anak ko ang kanyang ina para sumama sa Kalaguyo. Nakita kong tumawag ang anak ko hindi para mangumusta, kundi para magtanong kung nasaan ang nga papeles. Nakita kong umuwi ang anak ko, hindi pa naghihilamos, nahalungkat na sa aparador. At nakita kong nakatayo ang anak ko sa gitna ng bahay na ito at sinasabing may utang ang ina niya ng isang disenteng buhay. Umatras si Benji, nanginginig ang malabi. Hindi po ganun, Nay, nalilito lang po ako. Akala ko po talagang ano para maawa ka. Putol ni Nanay Elena. Kailangan ko munang mamatay bago ka tumigil sa pag-aalala sa aparador na yan. Ang masalitang iyon ay nakpayuko kay Benji. Ngunit mas mabilis si Aling Rita. Agad niyang binago ang tono, sumugot papalapit kay Nanay Elena, ang kanyang mamata ay mabilis na namula. Naku, Elena, isang malaking biyaya na nakakalakat ka na. Nag-aalala lang naman kami kay Benji. Itinago sa kanya ang pagkatao niya sa loop ng maraming taon. Natural lang na may sama siya ngang loop. Umatras si Nanay Elena para iwasan ang kamay ng babae. Huwag mo akong hawakan. Nag-alala ka ba sa anak mo o nag-alala kang hindi pa napapalitan ang pangalan sa titulo ng bahay na ito? Natahimik si Aling Rita. Sumugot si Mang Hernan, nagbabanta ang kanyang boses. Sobra ka namang magsalita. Kami pa rin ang tunay niyang magulang. Lumingon sa kanya si Nanay Elena, nagtanong ng kalmado. Tunay na magulang na nag-iwan sa kanya sa harap ng gate ng health center sa isang maulang gabi? O tunay na magulang na pagkatapos ang 30 taon ay bumalik para turuan siyang ituring ang nag-alaga sa kanya bilang tagapag-ingat ang yaman? Namula ang mukha ni Mang Hernan. Ngunit bago pa siya makasagot, inilapak ni Ate Filamor ang isang tablet sa mesa. Kalmado niyang sinabi, sa tingin ko,
kailangan nating makinig sa ilang recording bago ipagpatuloy ang debate. Unang recording ay ang boses ni Benji mula sa airport. Kung makita mo ang mapapeles na may kinalaman sa lupa, passbook, o deed of sale, kunan mo ngang litrato at ipadala sa akin. Ganyan na si nanay, kailangan nating maghanda. Lalong namutla si Benji. Sumunod na recording ay ang text message ni Faye na malinaw na binasa. Kung mamatay yan, mapupunta rin kay Kuya Benji ang bahay. Umatras si Faye papalapit sa pader, nanginginig ang pulang labi. At dumating ang recording ng kamera na nagpapakita sa eksena kung saan tahimik na pumasok si Aling Rita sa silid ni nanay habang nasa kusina ako. Sa screen, mabilis na tumingin sa paligid ang gababay. Kinuha ang gizang maliit na baluta mula sa busa. At nagbuyos ni grama puching pubos sa baso ni gamochi sa tabi ni gama. Nagkagulo ang gabung silid. Kumunot ang nuni kapitan, habang si Aling Hani ay napahawak sa bibig, hindi maitago ang pangingilabot. Sumigaw si Aling Rita, hindi ako. Naglagay lang ako ang kaunting pampakalma para mahimbing ang tulog niya. Wala akong masamang intensyon. Sumulong si Dr. Santos. Ang kanyang boses ay naging napakaseryoso. Hindi po kayo doktor. Wala kayong karapatang maglagay kahit ano sa gamot ng pasyente. Lalo na't ang sangkap na iyon sa mataas na dosis, maaring maging sanhi ng kamatayan sa isang matanda. Agad na natahimik si Aling Rita. Nang makita ni Faye na lumalala ang sitwasyon, lumingon siya kay Benji. Nanginginig ang boses. Kuya Benji, wala akong alam diyan. Narinig ko lang sa iyo na malapit nang mamatay ang nanay mo, kaya kailangang ayusin ang mapapeles. Hindi ko kailanman inutusan ang sinuman na maglagay ng gamot. Tiningnan siya ni Benji nang may pakalito at galit. Ngunit bago pa siya makapagsalita, binuksan ni Faye ang kanyang cellphone at ipinakita sa lahat na parabang gustong iligtas ang sarili. Ito, si Aling Rita ang nag-text sa akin. Sabi niya, kailangan kong pigilan si Kuya Benji, tapos kapag naibenta na ang bahay, may parte ako, may pruweba ako. Susugurin sana ni Aling Rita para agawin ang cellphone, ngunit sinabi ni Ate, Filamor, huwag hawakan. Lahat ng kilos na panggugulo ngayon ay may saksi. Umiyak si Faye, ngunit walang naawa sa kanyang mga luha. Habang umiyak, sinabi niya, gusto ko lang makapera para makapagbukas ng spa. Sabi ni Kuya Benji, magiging kanya rin ang bahay na ito. Kaya naniwala ako, hindi ko alam na ganito kakomplikado. Tiningnan siya ni Nanay Elena. Bumaba ang kanyang boses. Gusto mo ngang para? Magtrabaho ka. Huwag kang sumandal sa pagdurusa ang matatanda at sa luha ang iba para yumaman. Muling tumahimik ang silid. Nakatayo si Benji sa gitna ng lahat. Sa unang pagkakataon, walang kumakampi sa kanya. Ang kanyang tunay na mga magulang ay itinulak siya para sa pera, ang kanyang kalaguyo, para rin sa pera. At ang inang nag-alaga sa kanya ngang mahigit 30 taon ay nakatayo ngayon sa harap niya na may mga ebidensyang hindi may kakaila. Akala ko'y sisigaw si Nanay Elena, sasampalin si Benji, o susumpain ang lahat sa harap niya. Ngunit hindi. Itinaas lang niya ang kanyang kamay ng si Aling Hani, na galit na, ay susugurin si Faye. Marahan niyang sinabi, ngayong araw, kailangan ko ang katotohanan, hindi ang gulo. Kung sino ang may sala, hayaan ang ebidensya ang magsalita. Kung sino ang may konsensya pa, hayaan ang sarili niyang puso ang makaalam. Pagkatapos ay lumingon siya kay Benji. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay bumagsak sa sahig ng malamig. Pumasok ka, magsindi ka ngang insenso para sa tatay mo, hindi para humingi ng tawad sa kanya, kundi para sagutin ang isang tanong sa harap niya. Itinaas ni Benji ang kanyang ulo, pula ang mata. Tiningnan siya ng diretso ni Nanay Elena at naktanong, sa loop ng mahigit 30 taon na ito, mayroon bang kahit isang araw na itinuring mo akong ina mo? Nakatayong tulala si Benji. Walang sinuman sa silid ang pumilit sa kanya. Tanging ang usok ng senso sa altar ang dahan-dahang umakyat, manipis at malungkot, tulad ng ugnayan sa bahay na ito na winasak ng kasakiman. Matagal na nakatayo si Benji sa harap ng altar. Sa ginintuang liwanag ng umaga, bigla siyang tumanda ng ilang taon. Ang usok ng insenso ay umakyat sa harap ng larawan ng kanyang amang ampon, isang lalaking may magili na ngiti na madalas kong makita sa mga lumang album ng pamilya. Nung bago pa lang akong manugang, ikinuwento ni Nanay Elena na tahimik na tao ang kanyang asawa. Ipinapakita niya ang pagmamahal sa gawa kaysa sa salita. Namatay siya noong si Benji ay nasa unang bahagi ng kanyang 20s. Iniwan ang bahay na ito, isang maliit na sari-sari store, at isang anak na itinuring niyang sariling dugot laman. Hinila ni Nanay Elena ang isang kahoy na upuan, umupo,
at kinuha ang isang lumang kuwaderno mula sa drawer sa tabi ng altar. Luma na ang pabalat, at ang mga sulok ay nakabaluktot na dahil sa panahon. Inilagay niya ito sa mesa at itinulak papunta kay Benji. Buksan mo at basahin mo. Tiningnan ni Benji ang libro. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, ngunit sinusubukan pa ring panatilihin ang natitirang katatagan. Binuksan niya ang unang pahina. Salup, naroon ang maayos na sulat kamay ni Nanay Elena na nagtatala ng bawat gastos mula pa noong mahigit 30 taon na ang nakalipas. Para sa gatas sa unang buwan, gamot sa laknat, bayad sa ospital noong nakombulsyon, parang pinakbentahan ng hikaw pangkasal para sa matrikula, parang inutang sa kapitbahay para sa kursong teknikal. Linya-linya, ang mga sulat ay lumitaw na parang mga tahi sa buhay ng isang ina. Hindi umiyak si Nanay Elena. Marahan lang niyang sinabi, itinala ko yan hindi para singilin ka. Dati, mahirap tayo. Itinala ko para malaman kung saan ako hahanap ng pera para sa susunod na buwan. Nang guminhawa ang buhay, itinago ko pa rin ang librong ito bilang alaala nung pinalaki ka namin ng tatay mo. Yumuko si Benji. Nakita kong bahagyang nanginig ang kanyang mabalikat. Marahil sa harap ngam nga numerong iyon, hindi na siya makapakunwari na lumaki siyang mag-isa. Walang isang piso sa librong iyon na galing kina Hernan o Rita. Lahat ay pawis ni Nanay Elena. Bunga ngang pagsisikap ngang isang pamilyang hindi siya isinilang, ngunit pinili siya. Si Aling Rita, na nakatayo sa tabi, ay nakitang nanghina si Benji at agad na nagsalita. Ang utang na loob ay utang na loob pa rin. May nagawa si Elena, hindi namin itinatanggi. Pero ang dugot laman ang toto. Karapatan ni Benji na bumalik sa kanyang pinakmulan. Itinaas ni Nanay Elena ang kanyang ulo at tiningnan siya. Dugot laman na toto, noong nakombulsyon siya sa health center, nasaan kayo? Noong umiyak siya dahil sa pneumonia. Sino ang nakarga sa kanya sa ospital sa gitnang gabi? Nung tinukso siya nga kaibigan niya na ampon, sino ang yumakap sa kanya sa terasa hanggang umaga? Namula ang muha ni Mang Hernan. Mahina siyang sumigaw. Mahirap kami nun. Wala kaming ibang pagpipilian. Inilapak ni Ati Filamor ang isang photocopy ng papel sa mesa. Sabi niya, ito ay kopya ng ulat mula sa health center noon, kumpleto sa testimonya ng duty guard. Hindi nawala ang bata, kundi inilagay sa harap ng gate na may kasamang papel na nagsasabing hindi kayang alagaan. Kung kinakailangan, ang orihinal na dokumento ay nakatago pa rin sa adoption records. Kinuha ni Benji ang papel. Isang manipis na papel lang, ngunit nakita kong nanginginig ng husto ang kanyang kamay. Lahat ng kwentong sinabi ni Hernan at Rita tungkol sa pakawalangang anak, pinahiwalay ngang tadhana, ay pawang pintura lamang pala para takpan ang malupit na katotohanan. Hindi nila nawala si Benji. Itinapon nila siya. Nakatayo si Faye sa likod. Ang kanyang nga mata ay laging sumusulyap sa pinto. Napansin kong tahimik niyang pinipindot ang kanyang cellphone. Marahil ay tumatawag ng sundo o naghahanap ng paraan para makatakas. Lumakat ako at tumayo sa harap mismo ngang daan palabas. Nang hindi siya hinahawakan o sinisigawan, sinabi ko lang, pwede kang umalis, pero sapat na ang lahat ng kailangang i-record at itago. Ang pagtakas ay hindi makbubura sa masinabi mo. Itinaas ni Faye ang kanyang muha, sinusubukang panatilihin ang natitirang kayabangan. Huwag mo akong takutin. Ipakakalat ko lahat sa internet, sasabihin kong kayo ng matandang, yan ay nakunwaring lumpo para agawin ang yaman ng asawa ko. Tiningnan ko siya ng mahinahon. Sige, ipakalat mo. Pero huwag mong kalimutang isama ang bahagi kung saan nagtanong ka kung nasaan ang ginto, ang bahagi kung saan sinabi mong dapat marunong mahiya ang nakahigang magulang, at ang bahagi kung saan sinabi mong gusto mong ibenta ang bahay para magbukas ang spa. Hindi tanga ang mamanonot, namutla si Faye. Itinikom niya ang kanyang bibig, hindi na makapagsalita. Sa loob ng silid, nakatayo pa rin si Benji sa harap ng altar, hawak ang ulat, pagkaraan ng ilang sandali. Lumingon siya at tinanong si Aling Rita ng paos, sabi ninyo, napilitan kayong umalis. Sabi ninyo, hinanap ninyo ako ngang maraming taon. Ano itong papel na ito? Nakandaw-tal-utal si Aling Rita, nagliwali ang kanyang nga mata. Nun, sobrang hirap ng buhay. Bata pa ako, walang pera. Baksak ang negosyo ng tatay mo. Iniwan kita para bigyan ka ngang mas magandang buhay. Tumawa si Benji, ngunit ang tawa niya ay mas masakit pa kaysa sa iyak. Bakit noong bumalik kayo? Hindi ninyo sinabi ang totoo. Bakit sinabi ninyong itinago ako ni Nanay Elena para gawin akong sandalan? Nanahimik si Aling Rita. Umiwas ng tingin si Mang Hernan. Ang kanilang katahimikan ang sumagot sa lahat. Tumayo si Nanay Elena, lumakat sa harap ni Benji. Hindi niya siya niyakap o pinagalitan.
tiningnan lang niya siya na may gamatang ang isang inang dumaan sa sobrang sakit. Nun, takot akong malaman mong ampon ka at masaktan ka. Lumalabas na ang sumira sa iyo ay hindi ang katotohanan, kundi ang kasakiman. Ang katotohanan ay minsan lang masakit, pero ang kasakiman ay hinihila ka mula sa isang pagkakamali patungo sa isa pa. Itinaas ni Benji ang kanyang ulo, pula ang mga mata. Nakita kong may nabasag sa loop niya, ngunit ang tanong na lumabas sa bibig niya pagkatapos nun ay muling nagpatahimik sa buong silid. Kaya, itong bahay na ito, talagang ibibigay ninyo kay Clara? Ipinikit ko ang aking mga mata. Hanggang sa sandaling iyon, sa puso ni Benji, nakasabit pa rin ang dalawang salitang itong bahay. Matagal siyang tiningnan ni Nanay Elena. Ang kanyang muha ay nagpapahiwatig ng sakit, ngunit hindi na nagulat. Dahan-dahan siyang sumagot, ngayon mo lang nalaman kung paano ka inalagaan ng nanay mo. Ngayon mo lang nalaman kung paano ka niloko ng tunay mong mamagulang. Pero ang unang tanong mo ay tungkol pa rin kung kanino ibibigay ang bahay na ito? Benji, hindi mo nawala ang bahay na ito ngayon. Nawala mo na ito mula pa noong itinuring mong hadlang ang nanay mo na kailangang alisin. Yumuko si Benji hindi na nagsalita. Sa labas, nagsisimula ng lumiwanag. Narinig ang boses ng mga naglalako sa eskinita tulad ng dati. Ngunit sa loob ng bahay na ito, lahat ay hindi na babalik sa dati. Akala ko pagkatapos ng nasalita ni Nanay Elena, wala nang magiging alibi si Benji. Ngunit ang kasakiman ng taong naipit ay madalas na hindi na nanahimik. Biglang hinampas ni Mang Hernan ng malakas ang mesa, nag-vibrate ang mga tasa, tinuro niya ako. Malakas ang kanyang boses na parabang sinasadya para marinig ng buong kapitbahayan. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito. Siya ang nagplanong ng lahat. Inalagaan niya si Elena ng ilang buwan para lang makuha ang loop niya, agawin ang ginto, at agawin ang bahay. Agad na sumagot si Aling Rita, ang kanyang maluha ay handa ng tumulo. Kinapitan niya ang kanyang dibdib, ang boses ay pilit na pinahirapan. Diyos ko, ang mamanugang ngayon, nakakatakot. Sa harap, mukhang mabait, sa loop, punong kalkulasyon. Alam niyang walang tunay na anak si Nanay Elena, kaya siya pumasok at nag-alaga. Ngayon, gusto niyang paalisin si Benji. Nakatayo akong tahimik, nakikinig sa kanila, hindi nagmamadaling sumagot. Ang mataon ng pagtitiis ay nagturo sa akin ng isang bagay. Minsan, habang lalo kang sumisiga, lalo kang mukhang may kasalanan. Para maniwala ang iba, kailangan mong maging mas kalmado kaysa sa taong naninira sa iyo. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang masalita ni na Hernan o Rita, kundi ang tingin sa akin ni Benji. Matapos ang lahat ng nabunyak na recording, text messages, maging ang librong gastos ni Nanay Elena, lumingon pa rin sa akin si Benji at nagtanong ng paus, nasaan ang 2 kilong ginto? Itinago mo na ba? Tiningnan ko siya. Parang hindi kasing sakit ng tanong na ito ang sampal kaninang umaga. Nagtanong ako pabalik. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin kinuha ko ang ginto. Umiwas ng tingin si Benji. Nagtatanong lang ako, pag-ari iyon ng nanay ko. Kung ikaw ang may hawak, kailangan mong magpaliwanag. Tumango ako, hindi umiyak, hindi nanisi. Lumakad ako papunta sa maliit na safety deposit box sa silid ni Nanay Elena. Kinuha ang susi at ibinigay kay Ate Villamor. Tito, pakibuksan po sa harap ng lahat. Kung may kulang na kahit 1 gramo, ako po ang mananagot. Tiningnan ako ni Ate Villamor saglit. Pagkatapos ay tinanggap ang susi. Tahimik ang buong silid habang yumuyuko siya para buksan ang kahon. Ang tunog ng pagpihit ng susi ay tuyo. Sa loop, buo pa rin ang 2 kilong ginto, nakabalot sa pulang tela. Bawat bara ay selyado at kasama ang isang sinumpaang salaysay ngang paglilipat na pirmado ni Nanay Elena, Dr. Santos, at Ate Villamor mula pa kagabi. Walang kulang kahit 1 gramo, walang nagalaw kahit kaunti. Yumuko si Kapitan para tingnan at marahang sinabi, buo pa ang ginto, may saksi rin ang napapeles. Huwag nang may magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako tumigil doon. Kinuha ko ang isang puting sobre mula sa isang dagdag na drawer sa kahon at inilagay sa mesa. Sa ibabaw nito, isinulat ko, para sa gamot ni nanay. Sa loop, may ilang 1,000 piso lang. Ang natira sa sarili kong ipon na ginamit ko para bumili ng diaper, antidecubitus mattress, supplement, at pagkain para kay Nanay Elena. Noong nga araw na binawasan ni Benji ang panggastos. Nakita ni Nanay Elena ang sobre, namula ang kanyang mamata. Ginamit mo ang sarili mong para bilhin ang mapangangailangan ko. Yumuko ako. Ilang beses pong hindi sapat ang binigay ni Benji. Natakot po akong makulang si nanay, kaya binili ko muna. Ang plano ko po, kapag may prana, saka ko papalitan.
Si Aling Hani na nakatayo sa tabi ay hindi napigilang bumulong. Ganitong manugang, pinaghihinalaan pa, kawawa naman. Nagsimulang magbago ang atmosphere sa silid. Ang paninira ni na Hernan at Rita ay biglang naging napakamura. Si Fai, na nakasandal sa pader, ay nakitang hindi paborable ang sitwasyon at biglang hinawakan ang kanyang tiyan. Nanginginig ang kanyang boses. Huwag ninyo akong pilitin. Buntis ako sa anak ni Kuya Benji. Nakahulo ang buong silid. Napatalon si Benji. Making si Nanay Elena ay natahimik. Kahit nagalit siya at nasasaktan, alam kong bilang isang babaeng naging ina, hindi niya kayang marinig ang tungkol sa isang hindi paisinisilang na bata ng walang pakialam. Ako ang unang nagsalita. Kung totoong may bata, wala siyang kasalanan. Pero huwag mong gamitin ang isang bata para takpan ang pagkakamali ng matatanda. Humagulgol si Faye. Madali para sa iyo ang magsalita. Alam mo ba kung paano maging ina? Dala-dala ko ang anak ni Kuya Benji. Dapat may parte ang anak ko sa bahay na ito. Lumapit si Benji. Paus ang kanyang boses. Faye, seryoso ka? Buntis ka talaga? Mabilis na binuksan ni Faye ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang larawan ng ultrasound. Tingnan mo, kuya. Ang plano ko. Sasabihin ko pagkatapos nating bumalik galing Palawan, pero hindi ko inaasahan na makikinggan nito. Inabot ni Dr. Santos ang kanyang kamay. Puwede ko bang tingnan? Nagalinlangan si Faye, ngunit sa huli ibinigay ang cellphone. Pinalaki niya ang larawan, tinitigan ng ilang segundo, at kumunot ang nu. Ang larawang ito ay putol ang gilid, walang petsa at patient code. Saan ka nagpa-check up? Nabubulol si Faye. Sa isang private clinic. Anong pangalan ng klinik? Nanahimik siya. Agad na nagsalita si Ate. Villamor, kung talagang buntis ka, maari kang magbigay ng medical certificate. Ngunit ang paggamit ng isang larawang hindi malinaw ang pinagmulan para humingi ng karapatan sa mana ay ibang usapin. Nagsimulang magpanik si Faye. Inagaw niya ang kanyang cellphone. Ngunit sa kanyang pagpanik, lumitaw sa screen ang isang usapan nila ng isang kaibigan. Hanapan mo nga ako ng ultrasound picture na mukhang toto. Kailangan ko para takutin si Benji. Muling nanahimik ang silid. Tiningnan ni Benji ang magalinyang iyon. Nagbago ang kanyang mukha dahil sa gulat. Niloloko mo ako. Nakita ni Faye na wala nang may tatago at binaliktad ang sitwasyon. Bakit? Sa tingin mo ba mahalaga ka? Kung walang bahay, walang ginto, walang puhunan para sa spa, isa ka lang mahirap na lalaking iniwan ang asawa para sa kalaguyo. Ang mga salitang iyon ay parang huling kutsilyo na sumaksak sa dignidad ni Benji e nawasak na. Nakatayo siyang tulala. Nanginginig ang mga labi. Hindi makasagot. Ang babaeng minsang ipinagtanggol niya, na naging dahilan para iwan niya ang ina at asawa. Sa huli malinaw na sinabing wala siyang halaga kung walang yaman. Nagalit si Aling Rita at sumugot para murahin si Faye bilang isang babaeng mukhang pera. Ngunit itinaas ni Nanay Elena ang kanyang kamay para pigilan siya. Tiningnan niya si Faye. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, pagod na lang. Bata ka pa. Kung nakamali ka, itama mo. Pero kung patuloy mong gagamitin ang kasinungalingan para saktan ang iba, ang sarili mong buhay ang maniningil sa iyo. Yumuko si Faye. Hindi na nangahas tumingin kahit kanino. Samantalang si Benji ay napaupo sa upuan. Tinatakpan ang muhangang dalawang kamay. Tiningnan ko siya. Hindi ako nakaramdam kasiyahan. Tanging isang malalim na kalungkutan. Isang lalaking dating may ina, may asawa, at may bahay na uwian. Sa huli, dahil sa kasakiman, ay nawalan ng lahat sa gitna ng sarili niyang bahay. Matapos mabunyag ang kasinungalingan ni Faye tungkol sa kanyang pagbubuntis, ang silid ay parang dinaanan ng malakas na bagyo, wala nang may lakas na magsalita ng malakas. Nakaupo si Benji sa upuan, tinatakpan ang mukha, blanko ang ekspresyon. Sina Mang Hernan at Aling Rita ay sumiksik sa isang sulok, hindi na kasing tapang tulad ng dati. Nakayuko lang si Faye. Ang kanyang pulang bestida ay biglang naging kakatwa sa gitnang bahay na punong amoy ng insenso at luha. Matagal na nanahimik si Nanay Elena at pagkatapos ay lumingon kay Ate. Villamor, Tito Villamor, pakibasa po ang bagong huling habilin. Biglang itinaas ni Benji ang kanyang ulo. Sa kanyang mamata, mayroong pagkataranta, pag-aabang, at isang maliit na pag-asa. Marahil hanggang sa sandaling iyon, iniisip pa rin niya, gaano man kalaki ang kanyang pagkakamali, hindi siya kayang tiisin ni Nanay Elena. Agad namang sumabat si Aling Rita. Elena, kalma ka muna. Malaking bagay ang habilin. Huwag mong pagdesisyonan dahil lang sa emosyon. Tiningnan siya ni Nanay Elena. Patag ang kanyang boses.
Mas malinaw ang isip ko ngayon kaysa dati. Binuksan ni Ati Villamor ang kanyang folder at dahan-dahang binasa ang bawat artikulo. Ang lumang huling habilin na nag-iwan ang karamihan ang yaman kay Benji ay legal na pinawalang bisa 1 buwan na ang nakalipas. Kumpleto ito sa medical certificate na nagpapatunay ng kalusugan at malinaw na pag-isip ni Nanay Elena, kasama ang ma-independent na saksi. Ang bagong huling habilin ay hinati ang yaman sa 3 malinaw na bahagi. Hindi ipinasa lahat sa isang tao para maiwasan ang pagtatalo at para walang makapag-akusa sa akin na sinasamantala ang sitwasyon. Ang unang bahagi ay ang bahay na ito. Mananatiling legal na may-ari si Nanay Elena, at may karapatang manirahan dito hanggang sa huli. Pagkatapos niyang pumanaw, ang bahay ay hindi ibebenta o hahatiin, kundi gagawing isang maliit na bahay ampunan para sa ilang matatandang babae na kapos-palat sa aming komunidad, sa ilalim ng pangangasiwa ni Ati Villamor et ng barangay. Sabi niya, natakot akong tumandang mag-isa, ayokong maranasan ng iba ang takot na iyon. Ang ikalawang bahagi ay ang 2 kilong ginto at lahat ng ipon sa bangko. Ang maari-ariang ito ay pansamantalang ipinagkatiwala sa akin para pamahalaan ayon sa isang kasunduan, na gagamitin para sa gastusin sa pag-alaga kay Nanay Elena, legal fees, gamot, at isang bahagi para maktayo and isang social fund sa kanyang pangalan. Wala akong karapatang ibenta o ilipat ito ng walang pahintulot ni Ati Villamor at Dr. Santos, lalo na kung tungkol sa kalusugan ni Nanay. Ang ikatlong bahagi ay isang maliit na halagang ng pera para kay Benji. Hindi marami, ngunit hindi rin nangangahulugang wala. Ang kondisyon, kailangan niyang umalis sa bahay na ito sa loob ng 7 araw, magtrabaho para bayaran ang kanyang personal na utang, hindi guluhin si Nanay Elena at ako, at hindi na makipagsapwatan sa sinuman para agawin ang yaman. Nang marinig iyon ni Benji, agad siyang tumayo. Ibinigay ni Nanay ang ginto sa ibang tao, ang bahay para sa iba. Samantalang ako, na anak niya, kaunti lang ang nakuha at may kondisyon pa. Anak niyo po ako. Tiningnan siya ni Nanay Elena, pula ang mga mata ngunit hindi nanginginig ang boses. Ang ibang tao na iyon ang pumalit sa iyo sa pagpupunas ng katawan ko habang kayakap mo ang kalaguyo mo sa beach. Ang ibang tao na iyon ang gumamit ng sarili niyang pera para bilhan ako ngamot noong nahagis ka lang ng ilang pera sa mesa. Samantalang ikaw, ginamit mo ang status mo bilang anak para hingin ang bahay. Ginamit mo ang tawag na nanay para takpan ang kasakiman mo. Nagtatanong ka pa kung bakit, natahimik si Benji. Tiningnan ko siya, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Kahit na sobra niya akong sinaktan, ayoko pa ring makita siyang naipit na parang hayop. Lumapit ako at sinabi kay Nanay Elena, Nay, pakiusap po, bigyan po natin si Benji Nakdan. Hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil kung iipitin natin ang isang tao hanggang sa mawalan ng pag-asa, baka mas malala pa ang gawin niya. Hawak natin ang katotohanan, pero bigyan din natin sila ng pagkakataong magbago. Matagal akong tiningnan ni Nanay Elena. Sa kanyang mamata, mayroong pagkabigla, pagmamahal, at isang hindi may larawang kalungkutan. Iniisip mo pa rin siya. Kahit na binalak ka niyang paalisin, marahan akong sumagot. Hindi ko na po siya itinuturing na asawa. Pero ayoko pong balang araw, kapag lumingon ako, maramdaman kong kasing lupit ko sila. Tumahimik ang buong silid, marahang tumango si Kapitan, habang pinupunasan ni Aling Hani ang gilid ng kanyang mata. Marahil sa sandaling iyon, naintindihan ni Nanay Elena kung bakit niya ipinagkatiwala ang tiwala niya sa akin. Hindi dahil mahina ako o madaling magpatawad, kundi dahil kaya ko paring makilala ang pagkakaiba ang katatagan at kalupitan. Lumingon ako kay Benji. Hindi ko kailangang malugi ka para makaramdam ng kasiyahan. Kailangan ko lang na huwag mo nang saktan si Nanay. Huwag ka nang magdalang ang ibang tao para sirain ang bahay na ito, at pirmahan mo ang divorce papers ng maayos. Tiningnan ako ni Benji, pula ang mamata, paos ang boses. Clara, wala na ba akong daan pabalik? Tiningnan ko ang lalaking minsang naging asawa ko, na mayroon ding mabubuting panahon. Ngunit sa pagitan namin ngayon, napakarami ng lamat, napakaraming salitang hindi na mababawi. Marahan akong sumagot, may daan pa para bumalik sa pagiging mabuting tao. Pero ang daan para bumalik bilang asawa ko, wala na. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko kay Benji. Umiyak si Aling Rita. Hindi ko alam kung dahil sa awa sa anak o dahil sa pagkawalangang pangarap niyang bahay. Tahimik na nakatayo si Mang Hernan. Kulay abo ang muha. Inilapak ni Ati Villamor ang isang kasunduan sa harap nila. Ang nilalaman, sina Hernan, Rita, at Faye ay hindi dapat lumapit, magbanta, manira, o pilitin si Nanay Elena at ako. Kung lalabag sila,
Lahat ng ebidensya ng pagtatangkang lason, pananakot, panloloko, at pagagawin ng yaman ay isusumite sa mga autoridad. Nanginginig ang kamay ni Aling Rita habang pumipirma. Mabilis na pumirma si Faye nang hindi nangahas na itaas ang mukha. Nangit-nangit ang mangipin ni Mang Hernan ngunit sa huliye pumirma rin. Si Benji lang ang pinakamatagal na humawak ng panulat. Habang pinipirmahan ang kasunduang umalis sa bahay sa loob ng 7 araw at pumayak sa diborsyo, kitang-kita ang pangingining ng kanyang kamay. Pagkatapos pumirma, lumakat siya sa harap ni Nanay Elena. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ang matagal na panahon, tumawag siya ng napakahina. Nay, ipinikit ni Nanay Elena ang kanyang mamata. 2 linya ng luha ang dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Hindi siya lumingon, ngunit hindi rin inabot ang kamay para salubungin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, naririnig ko, pero ang isang tawag na nay ay hindi sapat para burahin ang lahat ng ginawa mo. Nakatayo roon si Benji, nakayuko na parang isang batang nawalan ng tahanan. Samantala, tinitingnan ko ang nakasunduan sa mesa, mabigat ang puso, nagtagumpay kaming ipagtanggol ang yaman at katotohanan. Ngunit walang sinuman sa silid na ito ang tunay na nagwagi. May mga tagumpay na nagpapamulat lang sa atin na ang pinakamalaking nawala ay hindi ang ginto o bahay, kundi ang ugnayan ng pamilya na winasak ng sarili nitong mga miyembro. Pagkatapos ng gabing iyon, naging napakatahimik ng bahay. Wala nang sigaw ni Benji sa sala, wala nang tawag sa hating gabi mula kay Faye, at wala nang tunog ng hinihilang maleta tulad noong iniwan niya kami ni Nanay Elena para pumunta sa Palawan. Lahat ay nasa lugar pa rin. Ang lumang kahoy na mesa, ang aparador sa dingding, ang natanim sa likod bahay, pero iba na ang pakiramdam. Tulad pagkatapos ng malakas na bagyo, nakatayo pa rin ang mapuno, ngunit ang puso ang tao ay, may gasangang nabali. Itinago ko ang 2 kilong ginto sa safety deposit box ayon sa kasunduan mula kay Ate Philamor. Sa tuwing hinahawakan ko ang lumang lata, hindi ako nakakaramdam ng saya o pagmamalaki. Mabigat lang ang pakiramdam ko. Sa loob nito ay hindi lang ginto, kundi ang buong pagsisikap ng isang ina. Isang paghahanda para sa katandaan ng isang babaeng inakalang may anak siyang masasandalan. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako hahawak kahit 1 gramo kung hindi talaga para sa pangangailangan ni Nanay. Umupo si Nanay Elena sa trasa. Nakatingin sa hardin kung saan siya natumba noong maulang umaga. Dahan-dahang hinipan ng hangin ang kanyang puting buhok. Sinabi niya ng napakahina na kinailangan kong umupo sa tabi niya para marinig. Hindi masakit ang nabinti ko, Clara. Pero ang sakit ng puso ko, Totu. Hindi ko alam kung paano siya aliwin. May mga sugat na gaano man kaawaan ng iba, hindi mapapagaan ng ilang salita lang. Gumawa lang ako ng isang tasang mainit na tsaa. Inilagay sa kanyang kamay, at sinabing, nandito pa po ako para sa inyo. Nay, matagal niya akong tiningnan, hindi nagpasalamat, hindi rin umiyak, ngunit marahan niyang tinapik ang kamay ko. Iyon lang, at naintindihan ko na sa pagitan namin, hindi na lang ito ugnayan ng biyenan at manugang. Kami ay 2 babaeng parehong sinaktan ng mataong malapit sa amin, ngunit maswerteng may sapat pang katinuan para hilahin ang isa't isa mula sa bangin. 7 araw pagkatapos, umalis si Benji sa bahay. Isang maliit na maleta lang ang dala niya. Wala na ang kayabangan tulad noong umalis siya kasama si Faye. Bago umalis, matagal siyang nakatayo sa harap ng altar ng kanyang amang ampon. Nagsindi siyang insenso, yumuko, at nanginig ang kanyang mga balikat. Hindi ko alam kung umiyak siya dahil sa pagsisisi, sa pagkawalangang bahay, o dahil sa wakas ay napagtanto niya kung sino ang mapinagtaksilan niya. Pero nun, ayoko nang alamin pa. Lumingon siya sa akin, paus ang boses. Clara, patawarin mo ako. Tiningnan ko ang lalaking minsang naging asawa ko. Sa puso ko, may sakit, may pagsisisi, ngunit wala nang pagnanais na bumalik. Ibinigay ko lang sa kanya ang isang supot ng gamot sa sikmura na madalas niyang inumin at marahang sinabi, sa labas, mamuhay ka ng tama. Huwag mong hayaang wala ng gustong tumawag sa iyong pamilya. Hindi lumabas si Nanay Elena para ihatid, siya. Nakaupo siya sa loob silid. Nakatalikod sa pinto. Ngunit nang inaayos ko ang lumang silid ni Benji, nakita ko ang isang maliit na album ng larawan sa ibabaw ng kama. Pinadala ito ni Nanay sa akin para ilagay sa maleta ni Benji. Sa loop, naroon ang malarawan ni Benji mula pagkabata. Larawan ng unang araw niya sa eskwela. Larawan noong karga siya ng kanyang amang ampon habang lumulusong sa baha. At larawan ni Nanay Elena, na pagod na ngunit masayang nakangiti sa likod niya. Sabi ni Nanay,
Puwede niyang kalimutan ako, pero ayokong kalimutan niyang may mga taong tunay na nagmahal sa kanya. Mabilis na naglaho si Faya sa buhay ni Benji. Nang malaman niyang wala na siyang bahay, ginto, at puhunan para sa spa, wala nang dahilan ang babae para manatili. Hindi na nangahas bumalik sina Mang Hernan at Aling Rita. Nagpadala si Ati Filamor ngang malinaw na babala. Sa sandaling manggulo ulit sila, lahat ng papeles ay isusumite sa mga autoridad. Sa wakas, naging payapa ulit ang bahay na ito. Hindi kami namuhay ni Nanay Elena na parang nanagwagi. Sa totoo lang, walang dapat ipagdiwang kapag ang isang pamilya ay nawasak dahil sa kasakiman. Bumalik ako sa trabaho habang kumuhang isang part-time na kasambahay para tumulong sa pag-alaga kay nanay. Ayokong ang paglilingkod ko ay maging pagod, at ayoko ring maramdaman ni Nanay Elena na pabigat siya. Nagsimula rin siyang gumamit ng bahagi ng kanyang ipon para tulungan ang ilang matatandang kapos-palat sa aming lugar. Minsan, isang sakong bigas. Minsan, ilang gamot. Minsan, isang mainit na kumot kapag malamig ang panahon. Isang hapon, ibinigay niya sa akin ang susi ng bahay na ito. Nakmamadali akong tumanggi, ngunit umiling siya. Hindi ko sinasabing tanggapin mo ito ngayon. Gusto ko lang tandaan mo, ang tahanan ay hindi lugar para itali ang matao sa dugo. Ang tahanan ay kung saan pinipili nga nagmamahalan pa na manatili. Hawak ko ang susi, nanikip ang puso ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, napagtanto kong ang pagiging mabuti ay hindi nangangahulugang hahayaan mong yurakan ka ngang iba. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ka para saktan ulit. Minsan, ang pinakamahusay na paraan para mahalin ang isang tao ay hayaan silang managot sa kanilang nga pinili. Samantala, kailangan lang nating ingatan na huwag maging mapait ang ating mga puso. Hindi na ako ang babaeng iniwan sa bahay na may lumpong biyenan. Dahan-dahan akong lumabas sa kasal na iyon. Walang gulo, walang pakiramdam ng tagumpay. Sa tabi ko ay si Nanay Elena, ang inang hindi ako isinilang ngunit piniling pagkatiwalaan ako sa pinakamasakit na sandali. At alam ko, kahit na ang daan sa hinaharap ay mayroon pang maraming pilat, kahit paano sa loob ng bahay na ito, may isang bagay na nanatiling buo, ang dignidad at tapat na pagmamahal.